Mateo, ang henyo. Credit to the author. M331-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang banal na pakiramdam ni Mateo ay sandaling nawala ngunit mabilis din itong nakabawi. Lihim siyang nabahala at mabilis na sinuri ang sarili niyang dagat ng kamalayan at hindi niya maiwasang mabigla. Ang itim na butil na iyon ay kasalukuyang tahimik na nakabitin sa loob ng kanyang dagat ng kamalayan. At ang mga gininto ang karakter na iyon ay umiikot sa itim na butil, na tila napakapayapa. Anong klaseng sitwasyon ito? Sandali na natigilan si Mateo. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kakaibang pangyayari. Ano ba itong itim na butil na ito, para talagang pukawin ng mapang-ipong mga mata ng mga gininto ang karakter? Napakalinaw na pilit na inagaw ng mga gininto ang karakter ang itim na butil mula sa kanyang mga kamay ngayon lang. Kung titingnan mo ngayon, ang itim na butil na ito ay higit pa sa espesyal. Isa lamang itong bagay na sumusuway sa langit. Pero nang suriin ni Mateo ang kanyang katawan, wala siyang nakitang anumang pagbabago. Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga ngunit medyo nadismaya rin siya. Kung ang butil na ito ay talagang isang bagay na sumusuway sa langit, makabubuting gumawa ng ilang pagbabago sa kanyang katawan. Bumantong hininga si Mateo, dala ang white light at lumabas ng silid. Hindi tulad ng ibang mga taong naghahanap ng walang alam, si Mateo ay tinulungan ng white light. Lahat ng kanyang natagpuan ay mga matataas na uri ng kayamanan. Pagkatapos ng 2 oras, bukod sa Square Cauldron, ang Spatial Spirit Artifact ni Mateo ay nakakuha ng mas maraming bagay, malaking dami ng Spirit Medicine, mahigit 20 ng Setyembre ng Spirit Artifacts, Magic Artifacts, pati na rin ang malaking dami ng Essence Crystals. Bigla na lang, pakiramdam ni Mateo ay naging milyonaryo siya sa isang iglap. Dinala siya ni White Light sa isang imbakan ng mga halamang gamot. Sa loob ng imbakan ng mga halamang gamot ay may mga gamot na espiritu ng bawat antas. Ang mga tier 4 na medicinal herbs lamang ay mahigit 12. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang ikalawang antas na ito ay wala talagang anumang panganib. Lahat ay bumalik sa lugar ng pagtitipon ng maayos, na para bang ang ikalawang antas na ito ay isang lugar na espesyal para sa mga tao upang maghanap ng mga kayamanan. Casual na tinawag ni Mateo ang mga bagay sa storage ring. 2 o 3 spirit artifact at ilang medicinal herbs lang ang wala siyang gamit. Nang makita ni John Woo ang mga bagay na natagpuan ni Mateo, hindi mapigil ang magpakita ng kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Ito lang ang natagpuan ng pamangkin ni Mateo sa Marshall. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, "Oo. Hindi maganda ang swerte ko. Wala akong nakitang maganda. Sa nakikita ko, malamang walang maganda rito. Kung hindi, wala ring panganib dito." Sa totoo lang, labis din na nalungkot si John Woo. Ang pinakamagandang bagay na natagpuan niya ay ang 32 Restriction Spirit Artifact. Nagyabang pa siya sa harap ni Mateo. Pero tila hindi ito tama kahit saan ito tingnan. Ang misteryosong sektang ito ay malinaw na napakalakas. Hindi dapat maging pinakamahusay ang isang 32 Restriction Spirit Artifact, hindi ba? Hanggang dito na lang ang iniisip ni John Woo, hindi niya napigil ang palihim na obserbahan ang Restrictions Compass. Pero wala siyang nakitang kahit anong reaksyon. Ibig sabihin din niyan ay hindi nandaye si Mateo. Talagang abnormal iyon. Malinaw na hindi niya alam na ang magagandang bagay dito ay tahimik na nakatago sa loob ng Spatial Spirit Artifact ni Mateo. Sa huling bilang, 264 na Restriction Spirit Artifacts at 32 Restriction Spirit Artifacts ang lumitaw. Kung tungkol sa 8 restriction at 16 na restriction, natural na marami. Bukod dito, ang pinakanatuklasan ng lahat ay ang mga pamamaraan ng paglilinang at mga pamamaraan ng pakikipaglaban. Siyempre, iyon ay dahil hindi sila nagustuhan ni Mateo. Karamihan sa mga ito ay mga tier 3 o 4 na pamamaraan ng cultivation at martial techniques. Wala talagang silbi ang mga ito kay Mateo. Ang huling bagay ay ang isyu ng pamamahagi. Ang 2 sekta ng Heavenly Sky Sect at Tranquil Cloud Sect ang may pinakamalaking karapatang magsalita. Matapos ang isang ikot ng matinding diskusyon, ang 264 na Restriction Spirit Artifact ay pantay na nahati sa 2 sekta.
Para naman sa 32 Restriction Spirit Artifact, 4 para sa Heavenly Sky Sect, at 3 para sa Tranquil Cloud Sect. Bukod pa rito, binabayaran ng Heavenly Sky Sect ang Tranquil Cloud Sect ng 4 na piraso ng 16 na Restriction Spirit Artifact. Kabilang dito ang Restrictions Compass. Ito ay ipinaglaban ni Mateo. Medyo interesante ang Restrictions Compass na ito. Tila kaya nitong gayahin ang mga pormasayo ng Inhibition Array. Dahil dito, medyo naging interesado si Mateo. Kung tungkol naman sa iba pang mga artifact ng espiritu, hinati-hati ito ng 6 na iba pang malalaking sekta. Hindi tinanggap ng Heavenly Sky Sect ang mga mababang ranggong artifact na espiritong ito, habang ang Tranquil Cloud Sect ay itinuturing ding nakakuha ng napakalaking benepisyo. Malinaw na hindi rin sila makikipagtawaran tungkol dito. Dahil sa mga pamamaraan ng cultivation at martial techniques na iyon, sinunod ng 8 great sects ang ratio na napag-usapan na. Nakapili rin ang Tranquil Cloud Sect ng ilang tier 4 na cultivation methods at martial techniques. Sa ngayon, masasabing ang Tranquil Cloud Sect ang pinakamalaking panalo sa Mystic Realm trip na ito. Hindi sila nawalan ng kahit isang tao, ngunit nakamit nila ang pinakamaraming likas na kayamanan at kayamanan. Sa kabilang banda, kung titingnan ang Heavenly Sky Sect, ang hanay na ipinadala sa pagkakataong ito ang pinakamalakas, ngunit sa kasalukuyan, 10 tao na lamang ang natitira. Bagamat narito lahat ang 3 elder, matapos silang mapangikil ni Mateo, ang kanilang mga natamo ay malamang na hindi man lang kapantay ng Tranquil Cloud Sect. Naipamahagi ng maayos ang lahat. Isang bagong problema ang lumitaw sa harap ng lahat, nasaan ang pasukan papunta sa ikatlong palapag. Mayroon pa ring humigit kumulang 30 katao na natitira sa 8 sekta. Pero sinabi ng mga taong ito na hindi nila nakita ang pasukan sa ikatlong palapag pagkatapos nilang bumalik. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, bawat isa ay may kanya-kanyang paghuhusga sa kanilang mga puso. Ang Eternal Splendor Palace na ito ay dapat na isang sekta na mayroong mga eksperto sa tier 5 sa kasagsagan nito. Pero ang mga bagay na natagpuan ng 8 sekta ngayon ay halos lahat ng tier 4 at mas mababa sa tier 4. Kung gayon, saan napunta ang mga artikulo sa tier 5? Ito ang mahalagang punto. Para sa 8 dakilang sekta ng Southern Domain, ang tier 5 ay talagang isang napakalaking tukso. Kung makakakuha sila ng tier 5 cultivation method, tiyak na tataas ng husto ang lakas ng kanilang sect. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamalakas na eksperto ng Heavenly Sky Sect sa kasalukuyan ay nasa 3rd level Soul Sea Realm lamang. Pamangkin ni Marshall Crosswell, may paraan ka ba para makapasok sa ikatlong antas? Hindi rin alam ni John Woo kung ano ang gagawin at tanging si Mateo lang ang maitatanong niya. Pero wala ring kaalam-alam si Mateo ng mga sandaling iyon at umiling, wala akong ideya. O baka naman, wala talagang ikatlong antas. Sabi ni John Woo, paano nangyari iyon? Malinaw na may mga eksperto sa tier 5 na umiiral sa Eternal Splendor Palace na ito. At simula nang pumasok tayo sa Mystic Realm hanggang ngayon, ang nakita lang natin ay mga tier 4 na bagay. Paano naman ang mga tier 5 na bagay? Ngumiti si Mateo at sinabing, ano ang nakakagulat doon? Malinaw na natama ng matinding dagok ang Eternal Splendor Palace. O baka naman ang mga tier 5 items ay ninakaw ng kanilang mga kalaban. Sa totoo lang, sinasabi lang ni Mateo. Kahit siya mismo ay hindi rin naniwala. Ang mga gamit sa unang palapag at ikalawang palapag ay lubos na napreserba. Ipinakita nito kahit papaano na ang malaking bulwagang ito ay hindi dumanas ng malaking pagkalugi. Kung gayon, tiyak na umiiral ang ikatlong palapag. Maliban sa saan ba talaga naroon ang pasukan papunta sa ikatlong palapag? Maliwanag, lahat ng mga silid sa ikalawang palapag ay hinalughog ng lahat, at wala silang nakitang malinaw na pasukan. Sa sandaling ito, biglang nagdulot ng bahid ng nakakatakot na premonition ang puso ni Mateo, na para bang may paparating na panganib. Pero nang suriin niya ang kanyang paligid, wala siyang nakitang anumang mapanganib. Hindi maiwasan ni Mateo na maalala ang laman ng piraso ng jade slip na iyon, maaari kaya itong. Ngunit habang nagmumuni-muni si Mateo, biglang may narinig siyang mga dagandong mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanginig ang buong Eternal Splendor Palace sa sandaling iyon na parang may lindol na nangyayari. Maraming tao ang nawala ng paninindigan at bumagsak sa lupa. Array! Ano ba yan? Anong nangyari?
Sa sobrang lakas ng lindol, hindi naman gumuguho ang mahiwagang kaharian, di ba? Tuka ng uwak. Tuka ng uwak ka. Kung hindi mo pa sasabihin, pupunitin ng ama mo ang bibig mo. Sandaling nagkagulo ang mga disipulo ng 8 sekta. Sa kailaliman ng lupa, isang liwanag ang kumislap, at lumitaw ang ilang mga anino. Ang mga hitsura ng mga taong ito ay napakamagaspang. Ang kanilang pananamit ay ibang-iba sa mga kasama ni Mateo. Hahaha. Ilang libong taon na ang nakalipas. Sa wakas ay bumaba na naman ang ating Fierce Gale World sa Endless World. Tumawa ng malakas ang isang matipuno at makapal ang balbas na lalaki. 332. Ang nakaligtas sa mabangis na Gale World, si Harley, ay nagbibigay ng pagpupugay sa inyong kamahalan. Matapos humagalpak sa malakas na tawa ang matipunong lalaking may malaking balbas, may lumapit para magbigay pugay. Si Harley nga iyon. At paano naging isang martial artist ng Crystal Formation Realm ang kasalukuyang Harley? Nakakagulat na isa na siyang eksperto sa Sea Transformation Realm. Lumalabas na noong naglalakbay siya kasama ang Tranquil Cloud Sect, matagal na niyang itinatago ang kanyang lakas. Kahit si Mateo ay nakakagulat na hindi ito napansin. Sumulyap ang matipuno at makapal na balbas na lalaking iyon kay Harley at nagsalita sa malakas na boses, nasira mo ba ang 6 Extreme Seals Grand Array na ito? Magalang na sumagot si Harley, opo. Kaming mga nakaligtas ay matagal nang nakahiga sa katimugang domain ng walang hanggang mundo na ito sa loob ng libu-libong taon at sa wakas ay natagpuan na namin ang paraan upang mabasag ang Pormasayon at ang lokasyon ng Selyo. Ngayon, ang swerteng mabasag ang Pormasayon ay tunay na matagal nang inaasam ng aking mga disipulo ng Purple Mansion Sect. Tumawa ng malakas ang matipunong lalaki na may malaking balbas at sinabing, hahaha. Isa pa, ang bait naman ninyo. Noon, ang pag-iwan sa inyong lahat sa walang hanggang mundo ay isang banal na hampas ng emperador ng hangin ng nakaraang henerasyon. Isipin na sa wakas ay nagbunga ito ngayon. Harley ang pangalan mo, di ba? Mabuti, naalala na kita. Ire-report ko ang mga kontribusyon mo sa mga nakatataas. Tuwang-tuwa si Harley nang sabihin niya, hindi maglakas loob si Harley na angkinan ang kanyang sarili. Nilunok ng aking Purple Mansion Sect ang kahihiyan at pinasa ng mabibigat na pasanin upang manirahan sa lupain ng Southern Domain para lamang sa ngayon. Tumango ang matipunong lalaking may malaking balbas at sinabing, sige, hindi mo na kailangang sabihin pa. Alam na alam ko sa sarili ko. Desente ang lakas mo. Kaya lang ang ganitong itsura ay naging parang wislok ng Endless World na ito. Ngumiti si Harley at sinabing, hindi ba't ginusto ng ating Fierce Gale World na pumasok sa Endless World para maging ganito? Natigilan ang matipunong lalaking may malaking balbas, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabing, haha, tama ang sinabi mo. Tama, Benjo ang pangalan ko. Silang tatlo ang aking angkan, Hudson, Froilan, Landon. Pinagsalikop ni Harley ang kanyang mga kamay at sinabing may kasamang pagsaludo, nakita ko na ang tatlong Panginoon. Ikinumpas ni Benjo ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi mo kailangang maging formal. Kapantay ng lakas nila ang lakas mo. Mag-usap na lang kayo na parang magkakapatid. Ang 6 Extreme Seals Grand Array na ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Kahit na sinira mo ang base ng formation mula sa panig na ito, tanging ang Sea Transformation Realms lamang ang maaaring makadaan ngayon. Ipinaalam ko na sa mga nakatataas. Magpapadala sila ng mga tao roon sa lalong madaling panahon para ipagpatuloy ang pag-crack sa Grand Array. Ang pagnanais na ganap na pagdugtungin ang dalawang mundo ay malamang na mangangailangan pa rin ng kalahating taon hanggang 1 taon. Sa panahong ito, kailangan nating bantayan ng mabuti ang pasilyong ito. Tumangaw si Harley at sinabing, tama ang sinabi ni Kuya Lan. Sa totoo lang, ang 6 Extreme Seals Grand Array ay nasa loob ng isang mystic realm sa Endless World Southern Domain. Pumasok ako ng palihim sa loob ng team para galugarin ang mystic realm at sa pagkakataong ito ay nagsama-sama. Habang nagsasalita, maikling ibinahagi ni Harley ang sitwasyon matapos makapasok sa mahiwagang kaharian kay Benjo. Walang pakialam si Benjo nang marinig niya ito at sinabing, lumalabas na grupo pala sila ng maliliit na bastardo ng Crystal Formation Realm. Tama na ang kaunti sa amin. Kapatid na Harley, lipulin mo sila kasama ang 4 na magkakapatid. Magalang na sinabi ni Harley, opo.
Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumahimik na ang umuugong na Eternal Splendor Palace. Ngunit ito ay nasa isang malaking kaguluhan na. Malinaw na pinalakas na ng mga hanay ang Eternal Splendor Palace dati. Bagamat napakatindi ng pag-ugoy, hindi ito napinsala. Ito. Ano ba ang nangyari? Bakit ito yumanig ng napakalakas ngayon lang? Ang mga salita ni John Woo ay nakatutok kay Mateo. Umiling si Mateo, ngunit biglang may naisip siya at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Gumalaw ang kanyang figure at lumapit sa tabi ng isang disipulo ng Purple Mansion Sect. Hinawakan niya ang kanyang kwelyo at nagtanong, "Bilasan mo. Nasaan si Harley?" Nagulat muna ang disipulo ng Purple Mansion Sect. Kasunod nito, bigla rin siyang natauhan at sinabing, Senior Apprentice Brother Lin. Oo, nasaan si Senior Apprentice Brother Lin? Kailan nawala si Senior Apprentice Brother Lin? Pinagdikit ni Mateo ang kanyang mga ngipin at itinapon ang disipulo ng Purple Mansion Sect sa lupa. Matagal na niyang pinagmamasdan ang mga mata ng disipulong iyon. Kung magsisinungaling siya, tiyak na hindi ito makakatakas sa kanyang mga mata. Hindi rin alam ng disipulo ng Purple Mansion Sect na iyon kung kailan nawala si Harley o kung ano ang gagawin niya. Mas kakaiba pa ito. Ang mga bagay na gagawin ni Harley, kahit ang mga kapwa niya miyembro ng sekta ay hindi alam. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam niya noong una niyang nakita si Harley. Parang may problema na ang lalaking ito simula pa lang. Nang makita ni John Woo na nawala ng kontrol si Mateo, labis din siyang nagulat. Lumapit siya at nagtanong, pamangkin ni Marshall, Crosswell, anong nangyari? Sino itong si Harley? Dahil sa katayuan ni John Woo, malinaw na hindi niya papansinin ang isang martial artist ng Crystal Formation Realm. Ang pagkawala ni Harley ay nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Mateo. Pakiramdam niya ay tiyak na may kaugnayan kay Harley ang lindol kanina. Ano ba naman ang ginawa niya? Maikling inilarawan ni Mateo ang pagkakakilanlan ni Harley. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung sino talaga si Harley. Kung titingnan ngayon, malamang na mayroon si Harley na hindi maibubunyag na pagkakakilanlan. At ang kanyang layunin na makapasok sa mystical na kaharian ay naiiba sa kanyang grupo ng mga tao. Nang marinig ni John Woo ang mga sinabi ni Mateo, hindi rin niya ito maintindihan at medyo nag-alinlangan. Mas mabuting umalis na tayo agad sa lugar na ito. Pakiramdam ko ay may mangyayaring masama. Sa oras na ito, malinaw na nakakaramdam din si John Woo ng problema. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, huli na ang lahat. Natatakot ako na nahaharangan na ang ating labasan. Hindi pa kumukupas ang kanyang mga salita, nakakita lamang siya ng isang kislap ng liwanag. 5 anino ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang makita ng mga disipulo ng 8 sekta ang 5 taong ito, lahat sila ay nakaramdam ng matinding pang-aapi. Napakalakas ng biswal na pagkabigla na dulot ng mabangis na anyong ni Benjo at ng kanyang 3 kapatid. Nang makita ni John Woo si Benjo, hindi sinasadyang natuon ang kanyang pansin. ika-5 antas ng kaharian ng pagbabago ng dagat. Huminga ng malalim si John Woo. Ang isang eksperto sa 5th level si Transformation Realm ay sadyang hindi kayang kalabanan. Kayang alagaan silang lahat ng isang Benjo. Pero tumigil ang tingin ni Mateo sa katawan ni Harley at nakaramdam din ng kakaibang agos ng kawalan ng katiyakan. Lumalabas, sa ngayon, na ang 8th level Crystal Formation Realm na si Harley ay isa na palang 3rd level si Transformation Realm. Ang grupo ni Benjo na binubuo ng 5. Isang ika-5 antas ng kaharian ng pagbabago ng dagat at 4 na ika-3 antas ng kaharian ng pagbabago ng dagat. Paano sila lalaban? Nang makita ang ganoong hanay ng mga tao, lahat ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga tingin. Kapatid na Harley, ang mga taong ito ba ang mga taong taga-walang katapusan ng mundo na kasama mong naggalugad sa mahiwagang kaharian? Tanong ni Benjo na parang walang ibang tao na naruroon. Tumanggaw si Harley at sinabing, tama. 100 sa amin ang sumama sa biyaheng ito. Karamihan sa mga elder ng si Transformation Realm ay nabighani na sa Heavenly Thunder Essence Locking Grand Array. Ang mga taong ito na lang ang natitira. Sabi ni Benjo nang may mapanghamak na mukha, isang grupo ng mga nilalang na parang langgam. Ganito ba kaina ang mga tao sa walang hanggang mundo? Ngumiti si Harley at sinabing, paano magiging katapat ng ating Fierce Gale World ang mga katutubo ng Endless World?
Noon, kung hindi dahil sa pagsasakripisyo ng Grandian True Sect ng lakas ng buong sekta para selyuhan ang daanan ng kaharian, matagal na sana naging bahagi ng ating Fierce Gale World ang Endless World. Paano sila magkakaroon ng pagkakataong gumala ng malaya sa loob ng ilang libong taon na ito? Natawa si Benjo nang marinig iyon at sinabing, hahaha. Tama ang sinabi ni Brother Lin. Pero hindi magtatagal, magiging atin na ang walang hanggang mundo. Sa oras na ito, mahinang nagtanong ang isang disipulo ng Purple Mansion Sect, Lin. Ikaw ba si Senior Apprentice Brother Lin? May nasabi ka ba tungkol sa Fierce Gale World ngayon lang? Anong nangyayari dito? Tumingin si Harley sa kanya at nakangiting sinabi, malamang hindi mo pa alam, di ba? Ang mga nasa mataas na antas ng ating Purple Mansion Sect ay pawang mga nakaligtas sa Fierce Gale World. Ang misyon natin sa pananatili sa Endless World ay buksan ang daanan ng dalawang mundo upang salubungin ang pagdating ng Wind Emperor. Junior Apprentice Brother Wang, ikaw at ako ay kapwa-apprentice ng sect. Kung mangangako ka ng katapatan sa aking Fierce Gale World ngayon, mabibigyan kita ng paraan palabas. 333. Malinaw na hindi alam ni Junior Apprentice Brother Wang kung ano ang Fierce Gale World. Pero kahit na mas tanga pa siya, alam din niyang hindi taga-Endless World si Harley ngayon. Pagkarinig sa mga salita ni Harley, ang mukha ni Junior Apprentice Brother Wang ay hindi sinasadyang namula at nagkulay lupa. Sandali niyang hindi alam ang dapat niyang gawin. Ngunit sa sandaling iyon, ang tingin ni Harley ay damapo kay Mateo. Junior Apprentice Brother Crosswell, nagkita-kita tayong muli. Sa buong buhay ko, lubos akong nagpapasalamat sa pag-aalaga ni Junior Apprentice Brother Crosswell. Nakangiting sabi ni Harley. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay talagang higit pa sa inaasahan ni Mateo. Kahit nakalkulado ni Mateo ang lahat, imposible ring mahulaan ang ganoong kalaking pagbabago. Sa paglalakbay na ito, ang pinakamalaking kalaban mula simula hanggang katapusan ay ang Heavenly Sky Sect. Natural lamang na ang focus ni Mateo ay kay John Woo. Malinaw na hindi iisipin ni Mateo na ang isang 8th level Crystal Formation Realm ay makakapagpasimula ng ganito kalaking bagyo, lalo na't hindi niya iisipin na ang Mystic Realm trip na ito ay talagang magsasangkot ng alitan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa mismong sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Mateo ang ibig sabihin ng laman ng piraso ng Jade Sleep na iyon. Ang pagsalakay ay hindi tumutukoy sa isang makapangyarihang kalaban sa walang hanggang mundo, kundi sa pagsalakay sa mundo ng mabangis na Gale. Sa kanyang nakaraang buhay, si Mateo ay ipinanganak sa Divine Realm at lumaki sa Divine Realm. Karamihan sa mga nalalaman niya tungkol sa lower realms ay naunawaan mula sa mga talaan. Napakaraming mabababang antas. Ang ilang mundo ay hindi nagtatagpo sa ibang mga mundo, habang may mga mundong may daanan patungo sa ibang mga mundo. Kapag nabuksan na ang pasilyong ito, madalas na magkakaroon ng matinding labanan ang dalawang mundo. May mga kaharian pa nga na magkakaroon ng malawakang digmaan kada ilang daang taon kung magpapatuloy ito. Ang pamumuhay sa ganitong mundo ay kapos-palad. Dahil hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Ang pinagmulan ng ganitong uri ng digmaan ay karaniwang para sa pandarambong sa mga yaman. Ngunit kalaunan, ito ay magiging isang matinding labanan. Malinaw na tinangka ng Fierce Gale World na salakayin ang Endless World ilang libong taon na ang nakalilipas, ngunit ang daanan ay tinataka ng Endless World. At ngayon, sinira na ni Harley ang selyong ito. Ang muling pagbukas ng pasilyo ay maaaring mga hulugan na ang walang hanggang mundo ay ilulublob sa kalaliman ng pagdurusa mula ngayon. Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Mateo ngayon. Si Harley ay labis na natalo. Kung titingnan ito ngayon, tila matyaga niya itong tiniis. Ang layunin niya ay makapasok sa Eternal Splendor Palace. Sa ngayon, natapos na ni Harley ang kanyang misyon at naipakita na niya ang kanyang tunay na lakas. Gamit ang mga daliri ng paa sa pag-iisip, malalaman din ng isang tao na gusto niyang mabawi ang kanyang mukha. Sa totoo lang, alam ni Mateo na walang kahit isang tao rito ang makakatakas. Malamang ay bibigyan lang siya ni Harley ng malaking atensyon, hindi ba? Kung si Harley lang, pwede nang maayos ang lahat. Pero ang lalaking may malaking balbas na iyon ay hindi talaga ang makakatapat ni Mateo sa kasalukuyan, kahit na mayroon siyang 18 sword puppet sa kasalukuyan. Sa oras na ito, mabilis na umiikot ang isip ni Mateo para mag-isip ng estratehiya para makatakas.
Tahimik siyang pumasok sa heart-like still water state. Sa ilalim ng heart-like still water state, ang kanyang mga iniisip ay magiging mas kalmado at mas matalas. Walang paraan si Mateo para mapanatili ang kanyang puso na parang tubig na kalagayan ng tuluyan. Masyadong mauubos ang lakas ng kanyang pag-iisip dahil doon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang cultivation ni Mateo sa heart realm ay mas umunlad na. Ang oras na ginugol niya ngayon sa heart-like still water state ay mas matagal na kumpara noong panahon ng Central Academy. Napakalalim ng itinago ni Senior Apprentice Brother Lin. Kung mas maaga mong ipinakita ang iyong cultivation, hindi ko rin ipaglalaban ang aking kakulangan sa harap mo. Gayunpaman. Hanggang dito na lang ang naging punto ni Mateo. Simula nang itago mo ang iyong cultivation noon, naitala ko na ang score ni Senior Apprentice Brother Pang. Kung titingnan ngayon, noong panahong inaakit ni Harley ang grupo ng mga lobo, malinaw na dahil ayaw niyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ng kanyang mga kapwa-miyembro ng sekta. Kahit ano pa man ang layuning gustong makamit ni Harley, dahil sinasadya ito at nakakasama sa mga taong malapit sa kanya, ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Malalim ang pagkana ni Harley. Sa kasalukuyan, ang kanilang panig ang may lubos na kalakasan. Bakit niya iisipin ang banta ni Mateo? Haha, nagkataon lang. Pumunta rin ako rito para hanapin si Junior Apprentice Brother Croswell para makipag-ayos, natatawang sabi ni Harley. Biglang may naisip si Mateo at inalis ang malamig niyang ekspresyon, nagpalit ng ngiti at sinabing, sige, muntik ko nang makalimutan. Mukhang gustong bawiin ni Senior Apprentice Brother Lin ang Soul Jade na nasa akin. Ngunit ang mga salitang ito mula kay Mateo ay sinabi kay Benjo. Manem. Kaluluwang Jade. Malinaw na narinig na rin ni Benjo ang pangalang Soul Jade dati. Nang marinig niya itong binanggit ni Mateo, hindi niya maiwasang magpakita ng mausisang tingin. Ngunit palihim na nabahala si Harley at hiniling na sana'y punatin niya agad si Mateo. Napakawalang awa ng galaw na ito ni Mateo. Para sa mga martial artist ng si Transformation Realm, ang mga Soul Jade ay isang tukso na hindi mapaglabanan. Kahit hindi alam ni Benjo ang gamit ng mga Soul Jade, malamang sasabihin din ito ni Mateo. Ito ay isang lantaran at hayagang balak, isang hindi nakatagong paghahasik ng alitan. Ngunit si Harley ay isa ring taong may napakatalas na pag-iisip. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha habang walang pakialam na sinabi niya kay Benjo, bago ito, pinalad akong makakuha ng ilang Soul Jade. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang malaking bahagi nito ay kinukupit ng batang ito. Plano ko lang sanang patayin ang batang ito para makuha ang mga Soul Jade na iaalay kay Kuya Benjo. Kahit malakas ang lakas ni Benjo, sa usapin ng mga laro sa isip, malinaw na hindi siya maihahambing kay Harley. Hindi sinasadyang tumango siya at sinabing, kung gayon, ano pa ang hinihintay mo? Ang pag-iwan ng napakahalagang kayamanan tulad ng Soul Jade sa katawan ng isang batang spirit condensation realm, hindi ba't pag-aaksaya lang iyon ang magandang regalo ng Diyos? Patayin mo na siya agad at tapusin mo na. Maliwanag na may marahas at malupit na personalidad ang Benjo na ito. Hindi man lang siya nag-aaksaya ng hininga sa mga taong ito. Malamig na humajejek si Harley at tumingin kay Mateo. Biglang lumabas ang aura ng third level si Transformation Realm nang atakihin niya si Mateo. Ngunit ang naghihintay sa kanya ay mga puppet na may espada. Biglang lumitaw ang 18 na puppet na may espada. Agad na nahulog si Harley sa loob ng Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Natakot si Harley sa eksenang ito noong una at inakala niyang may pinakawala na makapangyarihang galaw si Mateo. Matapos niyang makita na ang mga sword puppet na ito ay mayroon lamang lakas sa huling yugto ng Crystal Formation Realm, hindi niya sinasadyang ngumisi ng malamig at sinabing, kaliit-liitang panlilin lang. Pero natuklasan niya agad na masyado pala siyang inosente. Pinilit siya ng mga makakapal na anino ng espada na ito hanggang sa wala na siyang lakas para gumanti. Ang aura ni Benjo ay nakadikit kina John Woo, Chester, at Elder Zhou, ang tatlong taong ito sa buong oras. Hanggat maglalakas loob silang tatlo na gumalaw, magbibigay siya ng isang atake na parang kidlat.
Sa palagay ni Benjo, si Harley, isang third-level sea transformation realm, na humarap sa isang 8th-level spirit condensation realm ay tiyak na binigyan ng agarang pagpatay bilang conclusion. Sino ang mag-aakala na si Harley ay talagang hinaranggan ng isang grupo ng mga puppet ng late-stage crystal formation realm? Natagalan ba si Brother Harley sa walang hanggang mundo at bumagsak ang lakas mo sa pakikipaglaban hanggang sa hindi mo na nga matalo ang isang grupo ng mga puppet ng crystal formation realm? Bahagyang naiinis na sabi ni Benjo. Ang mga martial artist ng mababangas na Gale World ay pawang iginagalang ang kanilang sariling lakas at hindi lubos na nauunawaan ang malalalim na bagay tulad ng mga array formation. Kaya naman, hindi niya lubos na makita ang aktwal na sitwasyon gamit ang mga sword puppet na ito. Si Harley ay umiiyak ng sama ng loob sa kanyang puso. Wala talagang paraan para makipag-usap ng makatwiran sa bastos na lalaking ito. Kahit ang isang hanggal ay makakaalam na ang mga puppet na ito ay pambihira. Pinagtatawanan mo ba ako? Kuya Benjo, ang mga puppet na ito ay kontrolado ni Mateo gamit ang isang mahirap unawaing hanay ng mga puppet. Napakalakas nito. Hindi ko ito kayang hawakan ng mag-isa. Sabi ni Harley habang inaasikaso ang mga sword puppet. Kahit ayaw niya talagang aminin, hindi niya talaga kayang pabagsakin ang mga sword puppet na ito sa loob ng maikling panahon. Kahit hindi ito ang tunay na lakas ni Mateo sa pakikipaglaban, nakaramdam pa rin ng labis na kahihiyan si Harley nang humingi ng tulong kay Benjo. Naisip pa nga niya noong una na magpakita ng magandang performance. Sino ang mag-aakala na nagbuhat pala siya ng bato para basagin ang sarili niyang mga paa? 334. Maganda naman ang dating ng impresyon ni Benjo kay Harley noong una. Tutal, mahusay naman ang ginawa niyang serbisyo sa Fierce Gale World. Pero ngayon, ang paghamak ni Benjo kay Harley ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang panahon ng pakikipaglaban sa Fierce Gale World ay lubos na masagana. Ang lahat ng mga martial artist ay may napakalakas na tiwala sa kanilang sariling lakas sa pakikipaglaban. Si Harley, isang sea transformation realm, ay humingi ng tulong sa kanya para harapin ang isang spirit condensation realm. Sa pananaw ni Benjo, masyadong matagal na nanatili si Harley sa walang hanggang mundo at nawala na ang pagmamalaking dapat taglayin ng isang martial artist sa mundo ng mabangis na Gale. Pero alam din ni Benjo ang tindi ng problema at sinabi kay Landon sa gilid, "Landon, subukan mo nga kung anong kamangha-manghang aspeto mayroon ang mga kawawang puppet na ito." Tumanggaw si Landon at sinabing, "Opo, kuya." Nakita ni Chester na sasali sa laban ang mga bastos na lalaking ito, at sa takot, gusto niyang kumilos. Malamig na sumangot si Benjo at sinabing, kung sino man ang maglakas loob na gumalaw ang siyang unang mamamatay. Maikli lang ang mga salita, pero ang tindi ng epekto. Dinurog ng makapangyarihang aura ni Benjo ang tatlong tao hanggang sa tuluyan silang mawala ng hininga. Alam din ni Chester na kapag umatake na itong si Benjo, tiyak na magiging kahanga-hanga ito. Tiyak na hindi siya makakalaban. Pero mag-isang lumalaban ngayon si Mateo sa dalawang grupo. Posible kayang kailangan niyang maghalukip-kip at tumingin ng ganoon lang. Sandaling nalungkot ang puso ni Chester nang walang kapantay. Kung tutulong man lang siya, malamang ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Kung hindi niya iaangat ang isang daliri, hindi niya maaalis ang bukol sa puso niya kahit anong mangyari. Kumalma ka, Elder Mold. Kaya ko pa ring maghintay, biglang narinig ang boses ni Mateo. Hindi malaman kung bakit, nang marinig ang mga salita ni Mateo, agad na kumalma ang pagkabalisa ni Chester. Ang aura ni Landon ang pinakamahina sa apat na tao, tanging ang mga katulad ng early stage third level sea transformation realm. Pumunta siya sa harap ng pormasayon at inilabas ang kanyang aura. Nagbago ang mga mukha ng mga tao ng 8 sekta. Ito ba talaga ang aura na pinakawala ng isang third level sea transformation realm? Gulat na bulalas ni Eman. Seryoso ang mukha ni Elder Zo habang sinasabi niya, pakiramdam ko. Hindi ako ang katapat niya. Ang taong ito na nagngangalang Landon ay talagang isang veterano sa labanan. Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Nang makita ang eksenang ito, ang puso ni Chester na kakakalma lang ay muling kumalma at bumangon ng malakas.
Hindi nagatubili si Landon, at direktang sumugod papasok sa pormasayon. Kumalat ang aura ni Landon, isang set ng fist technique ang sumugod hanggang sa ito ay maging hindi natatagusan. Sandaling narinig ang walang katapusang mga kalansing. Sa katunayan, malakas na nakipagbanggaan si Landon sa napakaraming anino ng espada gamit ang isang pares ng kamaong bakal. Kapag kumilos na ang mga eksperto, agad na magiging malinaw kung sino ang tunay at peke. Ang lakas nitong si Landon ay tunay na napakalakas hanggang sa sukdulan. Sina John Woo at Chester ay nahulog na sa Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation dati at lubos nilang nalalaman ang husay ng hanay ng mga hanay na ito. Ang mga anino lamang ng espada na maaaring lumitaw mula sa kung saan anumang oras ay sapat na upang mabaliw ang mga tao. Pero itong si Landon ay kayang tumugon agad kahit saang direksyon nang galing ang longsword sa array formation at makagawa ng tumpak na tugon. Ito talaga ang likas na ugali ng pakikipaglaban. Hindi na kailangang isa-isahin pa ang mga kilos ni Landon, at darating na ang kamao niya. Ang ganitong kakilakilabot na likas na pakikipaglaban ay nagpabuntong hininga sa lahat. Kahit si John Woo ay sinusukat din ang kanyang sarili gamit ang lakas ni Landon. Ang kanyang kaharian ay mas mataas ng kaunti kaysa kay Landon. Ngunit kung talagang maghaharap sila, maaaring hindi siya makakuha ng kalamangan. Walang nakapansin na sa mga taong ito ng Endless World, may isang taong nakatingin kay Landon sa loob ng array formation na may kumikinang na mga mata na parang abala sa pag-iisip. Ang fist art ni Landon ay mayroong napakalakas na personal na estilo. Bagamat hindi pa siya nakakabuo ng tunay na intensyon, hindi pa siya nalalayo rito. Nakatitig ang mga mata ni Woody sa mga kamao ni Landon. Unti-unting lumitaw ang isang bahid ng pag-unawa sa kanyang puso. Ito. Ang lakas naman nitong si Landon. Mateo. Kaya ba niyang tiisin ang laban nilang dalawa ng mag-isa? Hindi mapigilan ni Toby yan ang mag-alala. Wala akong ideya. Pero sa ngayon, wala na rin akong maisip, sabi ni Chester nang may mapait na ngiti. Mateo, kailangan mong magtiis. Kailangan mong manatiling matatag. Nagngingit-ngit si Toby yan at sinabi. Simula nang maabot ng kanyang banal na kaluluwa ang pagiging perpekto ng Alchemy Master, bagamat hindi gaanong tumaas ang puwersa ng kaluluwa ni Mateo, ang kanyang tibay ay lubos na tumaas. Sa kasalukuyan, habang nakaharap sa dalawang third-level C transformation realms sa loob ng array formation, kahit medyo nakakapagod ito para kay Mateo, malayo pa rin ito sa kanyang limitasyon. Labis ding namangha si Mateo sa lakas ni Landon. Pero ang lalaking ito ay malinaw na isang hanggal na walang alam tungkol sa mga pormasayon ng hanay. Matapos siyang pumasok sa hanay ng mga sundalo, wala na siyang naitulong kay Harley. Pareho silang nakikipaglaban sa kani-kanilang mga kalaban. Kung medyo naunawaan ni Landon ang mga pormasayon ng array at nakipagtulungan kay Harley para basagin ang pormasayon, mas malaki agad ang magiging pressure kay Mateo. Sa pagharap sa Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation, lakas lang ang kailangan para masira ang formation sa nag-iisang landas na ito. Kahit na may dalawang tao sa loob ng array formation ngayon, magkahiwalay silang lumalaban at hindi nila maituon ang kanilang mga atake. Natural na nabawasan din ng kaunti ang banta kay Mateo. Ngunit sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Benjo na may hindi tama. Malinaw niyang ipinakikita ang lakas ni Landon sa pakikipaglaban. Bagamat ang lakas niya sa apat na magkakapatid ang pinakamahina, ang pagharap sa ilang lalaking ito sa kabilang panig ay hindi dapat magdulot ng problema. Pero kahit na ganoon, matapos makapasok si Landon sa puppet formation, hindi man lang siya nakapagpasiklab ng kahit isang alon. Sa isang kisap mata, 12-12 ng galaw na ang lumipas, ngunit ang mga puppet ay kasing tatag pa rin ng bundoktay. Ang batang iyon sa 8th level Spirit Condensation Realm ay hindi talaga nagpakita ng kahit kaunting bahid ng pagkatalo. Nalungkot si Benjo. Sinabi niya kina Hudson at Froilan, sasama rin kayong dalawa. Hindi ako naniniwala na kayang baligtarin ng isang maliit na 8th level Spirit Condensation Realm ang kalangitan. Nang marinig ang mga sinabi ni Benjo, labis na nagulat sina Chester at ang iba pa. Kayong mga tao. Napakawalandian ninyo.
Apat na dagat na nagbabago ang kaharian ng mga espiritu, may hiya pa ba kayo? Galit na sabi ni Chester. Ngumisi si Benjo at sinabing, ano? Hindi ka ba masyadong mapakali? Nagngingit-ngit si Chester at sinabing, paano kung hindi ako sumusuko? Humarap si Benjo kina Hudson at Froilan at sinenyasan gamit ang kanyang mga mata na pabilisin ang kanilang pag-atake. Sabik na sabik si Chester at gusto niya silang pigilan. Bigla, may nanlabo sa kanyang mga mata na hindi niya sinasadyang ikinagulat niya. Dali-dali siyang umatras. Pero mas mabilis pa sa kanya ang figurang iyon. Napakabagal. Parang bangungot ang mga sinabi ni Benjo sa tabi ni Chester. Pagkatapos, wala na siyang alam. Marahang tinapik ni Benjo ang katawan ni Chester. Nagdilim ang paningin ni Chester, at dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Mataas na mold. Kuya Mold. Nang makita ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect na natalo ni Benjo si Chester sa isang galaw lamang, hindi nila maiwasang matakot. Namutla ang kanilang mga mukha habang lahat sila ay sumigaw sa takot. Ngumisi si Benjo at sinabing, relax lang, hindi pa siya patay. Huwag kayong lahat gumalaw. Kapag gumalaw pa kayo, hindi na magiging maayos ang ugali ko. Galit na galit si Julian at ang iba pa ngunit hindi nang ahas na magsalita. Masyado talagang makapangyarihan si Benjo. Nang makita ni Chester ang eksenang iyon kanina, pakiramdam niya ay malapit na siyang mawala ng hininga. Totoo ngang mas malakas siya kaysa kay Chester, ngunit hindi posible na maging mas malakas pa rito. Dahil kayang talunin ni Benjo si Chester sa isang galaw lang, hindi rin naman gaanong mahirap ang natural na pagharap sa kanya. Bagamat mas malakas ang 5th level si Transformation Realm kaysa sa 3rd level si Transformation Realm, hindi naman ganoon kalakas ang naging dahilan para hindi man lang gumanti si Chester, di ba? Ganito kalakas kaya ang lahat ng mga martial artist na ito sa Fierce Gale World. Sa sandaling ito, si John Woo at ang iba pa ay nagpakita ng matinding takot sa kanilang mga mata at hindi na makapagbigay ng anumang bahid ng paglaban sa kanilang mga puso. Nang makita ni Benjo ang ganitong sitwasyon, labis siyang natuwa. Nakamit niya ang nais niyang mangyari. At sa sandaling iyon, sina Hudson at Froilan, ang dalawang eksperto sa 3rd level si Transformation Realm na ito ay sumali na rin sa laban. 335. Binibini, bilasan mo. Kung magpapatuloy ito ng ganito, hindi na makakatagal si Mr. Crosswell. Pinanood ni Eileen si Mateo na labanan ng apat na powerhouse ng si Transformation Realm gamit ang sarili niyang lakas at hindi niya maiwasang maging sobrang kaba. Pero umiling si Larissa at sinabing, dapat may sarili ng plano si Ginoong Crosswell. Mas mabuting huwag tayong gumawa ng padalos-dalos na hakbang. Kung hindi, hindi siya malulungkot. Pero mayroon pa ring 5th level si Transformation Realm na puno ng puot. Hindi posible na maging swerte si Mateo sa pagkakataong ito, di ba? Tanong ni Eileen. Maaaring hindi ganoon. Tingnan muna natin bago natin sabihin. Isa lamang itong maliit na 5th level si Transformation Realm. Hindi niya kayang magpagaw ng alon. Kung hindi niya talaga kaya, hindi pa huli ang lahat para kumilos tayo, sabi ni Larissa. Malinaw na walang kaalam-alam si Benjo na sinusundan pala ng mga sasamba ang mga kuliglig, dahil hindi niya alam ang Oriole sa likuran niya. Ngunit hindi rin maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha ngayon. Matapos makapasok sa larangan ng digmaan sina Hudson at Froilan, hindi pa rin nila nabasag ang pagkakatabla. Isang batang mula sa 8th level Spirit Condensation Realm ang nakipaglaban sa apat na 3rd level si Transformation Realm sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang grupo ng mga puppet ng Late Stage Crystal Formation Realm. Anong klaseng biro ito? Kung ang walang hanggang mundo ay kasing lakas ng batang ito, ano pa ba ang kailangan pang ipaglaban ng mabangis na mundo ng Gale? Sa oras na ito, malinaw na hindi naman talaga magiging sapat na tanga si Benjo para isipin na kulang ang lakas ni Harley. Kakaiba ang batang ito. Dahil sa ilang yugto ng malalaking labanan, mas naging mahusay din ang pagpapatakbo ni Mateo ng Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Noong si Mateo mismo ay nasa loob ng Array Formation, ang mga Sword Puppet ay mga walang buhay na bagay lamang na hindi magbabago sa Array Formation ayon sa baryasayon ng kalaban. Pero ngayong minamanipula na ni Mateo ang Array Formation, ibang-iba na ang lahat.
Kakaunti pa rin ang kaalaman ni Harley sa mga pormasayo ng Hanay, ngunit ang tatlong magkakapatid na Lan Clan ay lubos na walang alam. Kaya naman, ginamit ni Mateo ang mga sword puppet para tuluyang paghiwalayin si Harley at silang tatlo at huwag silang hayaang magtagpo. Hanggat hindi sila magkakasama, hindi sila makakagawa ng nakamamatay na pinsala sa mga sword puppet. Natural din na hindi madaling masisira ang hanay ng mga sundalo. Sa isang kisap mata, isa pang daan-daang overrounds ang lumipas. Ngunit hindi pa rin nagpapakita si Mateo ng kahit kaunting bahid ng pagkatalo. Ang mga tao mula sa Endless World na nanunood ay may bahid ng pagkagulat na nakasulat sa kanilang mga mukha. Talagang nakapulot ng kayamanan ang Tranquil Cloud Sect para sa pag-aalaga ng isang napakasamang kabataan. Kung hindi mamamatay si Mateo, ang pagsikat ng Tranquil Cloud Sect ay malapit nang mangyari. Oo. Kung hindi ko lang nasaksihan mismo ng sarili kong mga mata, hindi talaga ako makapaniwalang totoo ito. Nasa Spirit Condensation Realm lang siya. Kapag narating niya ang Crystal Formation Realm o si Transformation Realm, gaano kaya siya magiging nakakatakot? Anong pag-angat ang meron? Walang itlog ang mananatiling hindi nababasag kung ang pugad ay mabaligtad. Ang mundong mabangis na gale na ito ay malapit ng atakihin. Malamang na hindi pa rin alam ng mga Sect Master ang bagay na ito. Isa pa, magiging maswerte kaya si Mateo ngayon. Hay! Kawawa naman ang walang kapantay na henyong ito. Sabi ng isa pang tao. Ito. Hindi sinasadyang sumulyap ang taong iyon kay Benjo. Muling bumuhos ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Ang lalaking ito ay napakalakas hanggang sa hindi na maisip ng mga tao na lumaban. At sa sandaling iyon, ang mga mata ni Benjo ay nakatitig kay Mateo na parang isang cheetah. Ang kawalan ng pakialam at relax na pakiramdam ay nawala na. Ang kahangahangang pagganap ni Mateo ay sa wakas ay nagpaseryoso kay Benjo. Isang walang kapantay na henyo na tulad nito, kapag hinayaan niya itong maging ganap na ganap, maraming fierce Gale World martial artists ang mamamatay sa kanyang mga kamay. Sa makatuwid. Gumalaw ang figure ni Benjo, at agad na naglaho mula sa kanyang kinatatayuan. Nang muling lumitaw siya sa susunod na sandali, nakarating na siya sa tabi ni Mateo. Takot na takot ang lahat habang pinapanood ang eksenang ito. Lalo na ang mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Hindi namamalayang ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Mateo! Mag-ingat ka, Mateo! Sigaw ng mga disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Ngunit ang kanilang mga sigaw ay hindi kasing bilis ng kilos ni Benjo. Ang nakamamatay niyang palad ay lumapag na parang kidlat. Ang lahat. Tila ba'y nakatakda ng mangyari? Hindi. Tinakpin ni Eileen ang kanyang mga mata sa sakit at hindi niya kayang tingnan ang eksenang ito. Ngunit ang magagandang mata ni Larissa ay kumurap sa gilid. Wala pa rin siyang balak na kumilos. Isang pangit na ngisi ang sumilay sa sulok ng bibig ni Benjo. Ang ganitong uri ng bagay tulad ng pagsira sa mga henyo ay nakapagparamdam sa mga tao ng pinakamalaking kasiyahan. Lalo na sa isang napakalaking walang kapantay na henyo na tulad nito. Kumalabog. Isang mahinang tunog ng banggaan ang umalangaw-ngaw sa ikalawang palapag, nagpayanig sa eardrums ng lahat hanggang sa sumakit ito. Sa harap ng mga mata ng lahat na hindi makapaniwala, ang figure ni Mateo ay lumipad na parang bola ng kanyan. At sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya ang isang malaking parisukat na kaldero. Hindi namatay si Mateo. Dahil sa nalalapit na panganib, pinakawalan ni Mateo ang Square Cauldron at ipinagtanggol ang sarili laban sa tiyak na pagpatay na galaw ni Benjo gamit ang palad. Kasabay nito, itinago pa ni Mateo ang lahat ng mga sword puppet sa loob ng kanyang storage ring. Malinaw na matagal na niyang kinalkula ang eksenang iyon. Kaya naman, matagal na siyang handa. Ang pag-iingat ng mga sword puppet at paghila palabas ng mga Square Cauldron ay mga aksyon na nagawa sa isang kisap mata lamang. Kaya naman, nakaligtas si Mateo sa kalamidad na ito. Napanganga si John Woo habang pinapanood ang eksenang ito at hindi makapaniwalang totoo ito. Kahit siya ay hindi lubos na maintindihan ang mga kilos ni Benjo kanina. Sa totoo lang, perpektong depensa ang isinagawa ni Mateo. Huwag mo na akong abalahin sa paglabas.
Sa ere, dahan daw ang narinig ang boses ni Mateo. Napakabilis ng baliktad na paglipad ni Mateo. Pero halatang handa siya. Inilagay ang square cauldron sa ere, nang malapit na siyang bumangga sa isang pader, marahang tinapik niya gamit ang dulo ng kanyang mga paa at lumingon sa isang pasilyo. Nawala ang kanyang anyo. Hindi agad humabol si Benjo. Inilagay niya ang kanyang palad sa kanyang likuran. Kung may mga taong nakatayo sa likuran niya ngayon, mapapansin nila na ang kanyang palad ay kasalukuyang nanginginig ng bahagya. Napakalinaw, siya mismo ay nakaranas din ng napakalakas na pag-atres mula sa palad na iyon ngayon lang. Tier 5 Profound Artifact. Napaigik si Benjo at binigkas ang bawat salita. Namumula na ang mukha niya sa galit. Halatang hindi pa rin niya lubos matanggap ang katotohanan. Isang batang spirit condensation realm ang nakatakas mula sa mga kamay niya. Kuya, ano ngayon? Tanong ni Hudson. Alagaan mo muna ang mga taong ito. Sinarado na natin ang lahat ng mga pasilyo rito. Hindi siya makakatakas. Sabi ni Benjo. Oo. Nang marinig ang mga salita ni Benjo, ang mga tao mula sa 8 sekta ay namutla lahat. Lumapit si Benjo sa lahat at sinabi sa seryosong boses, galit na galit ako ngayon. Kaya, lahat kayo ay dapat mamatay. Tigilan mo ang mga kabayo mo. Biglang sabi ni Harley. Kumunat ang noo ni Benjo at sinabing, ano? Kuya Benjo, hindi ba't plano mo silang gawing alipin at ipadala sa Fierce Gale World dati? Sa palagay ko, mas mabuting huwag mo na silang patayin. Napakatuso ng batang yan na si Mateo. Mga kapwa-disipulo niya pa rin sila. Kung sakaling hindi natin mahanap si Mateo, maaari natin silang gamitin para pilitin si Mateo na magpakita. Sabi ni Harley. Nag-isip sandali si Benjo at tumango habang sinasabing, may katuturan ang sinabi mo. Gawin mo kung gayon ang sinabi mo. Kahit maikli lang ang pag-uusap nila, ramdam na ramdam ni Benjo ang katapangan at pag-iingat ni Mateo. Pero nang marinig iyon ni Julian, kusang namula ang mukha niya. Ang kaunting tuwa mula kay Mateo na tumatakas ay agad na naglaho. Gusto mo ba kaming gawing bihag? Mangarap ka. Sumigaw si Julian at muntik nang magpakamatay. Pero malamig na sinabi ni Benjo, gusto mo nang mamatay. Tinanong mo na ba ako? Casual lang siyang tumapik, pero mas mabilis pa ito kaysa sa mga kilos ni Julian. Pagkatapos, mahinang bumagsak si Julian tulad ni Chester. Harley, isara mo ang kanilang mga dantian at samahan sila pabalik sa Fierce Gale World. Malamig na sabi ni Benjo. Kasunod nito, humarap siyang muli kina John Woo at sa iba pa, at sinabing, pagkakataon na ninyo ngayon. Maaari kayong pumili kung mamamatay kayo, o maging alipin. 336. Sa totoo lang, sa sandaling lumitaw sina Benjo at ang mga kasama niya, nag-iisip na si Mateo kung paano makakatakas. Matapos niyang makita ang lakas ni Benjo, alam niyang imposible nang ilayo ang lahat. Hindi hanggal si Mateo, dahil alam niyang wala siyang kapantay. Kung magpapatuloy siya, tiyak na ikamamatay niya iyon. Hindi iyon katapangan, kundi katangahan. Ang maiwan para mamatay kasama si Chester at ang iba pa ay ang pinakatangang desisyon. Bukod pa rito, kung pati siya ay pinapasok din sa loob, wala na talagang pag-asa. Hanggat hindi siya, si Mateo, namamatay, palaging may pagkakataong iligtas ang lahat. Kaya naman, mula noon, naghanda na si Mateo para makatakas ng mag-isa. Matagal nang nagdesisyon si Mateo. Kung sakaling magkaroon ng anumang hindi magandang pangyayari sina Chester, Julian, o ang iba pa, tiyak na ililibing niya ang buong Fierce Gale World kasama nila balang araw. Maaaring kasing hirap ito ng pag-akyat sa langit para sa iba, ngunit para kay Mateo, hindi ito malayong mangyari. Hindi nagsalita si Mateo ng anumang pananakot bago umalis dahil ang kanyang pananakot sa oras na ito ay labis na nanghihina. Bukod sa pag-inis kay Benjo, wala na itong ibang silbi. Mabilis na naglakad si Mateo. Malinaw na lumitaw sa kanyang isipan ang mga silid at pasilyo sa ikalawang palapag. Iisa lang ang labasan sa ikalawang palapag. Kung gayon, nasaan na ang daan niya tungo sa kaligtasan? Iisa lang ang daan ng buhay, ang ikatlong antas. Mula pa sa simula, hindi kailanman naisip ni Mateo na lumabas sa labasan sa unang palapag.
Pagkatapos umakyat ni Benjo, tahimik na pumasok si Mateo sa Heart-like Stillwater Realm. Gusto niyang hanapin ang pasukan sa ikatlong palapag. Kaya naman, desperado nang naalala ni Mateo ang buong proseso ng paghahanap ng kayamanan sa ikalawang antas. Sa wakas, nakatuklas siya ng isang palatandaan. Ang ikalawang palapag ay maraming malalaki at maliliit na silid. Natural lang, mayroon ding malalaki at maliliit na pasilyo. Nang malinaw na nailarawan ni Mateo sa kanyang isipan ang lahat ng mga kalsadang kanyang tinatahak, bigla siyang natauhan. Ang pagkakaayos ng ikalawang antas ay maituturing na isang array formation. Ang array formation na ito ay hindi isang embracing formation o killing formation, kundi isang array formation setup para itago ang pasukan ng ikatlong antas. Simula sa pasukan, kung hindi alam ng isang tao ang mga pormasayo ng hanay, kahit saan pa siya maglakad, hindi niya kailanman mahahanap ang pasukan ng ikatlong palapag. Gusto mo bang mahanap ang pasukan patungo sa ikatlong palapag? Ang tanging paraan ay ang basagin ang hanay na ito para mahanap ang tamang ruta. Habang iniisip ito, hindi rin napigilan ni Mateo na mapabuntong hininga ng madamdamin sa mapanlikhang pag-iisip ng taong nagdisenyo nitong Eternal Splendor Palace. At ang walang hanggang karangyan na palasyo na ito ay isang pamana na iniwan ni Leonardo. Ang paggamit ng ganitong uri ng pamamaraan upang itago ang pasukan ng ikatlong palapag ay naaayon din sa tema. Wala lang talagang hadlang para makapasok sa ikalawang antas. Lahat ng taong pumapasok sa array formation ay parang paglalagay ng kanilang mga sarili sa loob ng laro. Gaya ng kasabihan, ang mga taong malapit sa pangyayari ay hindi makakita ng malinaw. Hindi yun sinabi para sa kasiyahan. Napakahirap para sa isang tao sa loob ng laro na gustuhing makita ang kabuuan ng puzzle. Kahit para sa isang tier siyam na array master tulad ni Mateo, kapag hindi siya nakapasok sa Heart-like Stillwater Realm, wala rin siyang kaalam-alam. O baka naman, ang nagdisenyo nitong Eternal Splendor Palace ay si Leonardo mismo. Simula noon, sinimulan na ni Mateo ang pagplano ng kanyang pagtakas. Hindi agad tumakbo si Mateo. Dahil hindi talaga siya makatakas. Ang mga teknik sa paggalaw ni Benjo ay tiyak na mas mabilis kaysa sa kanya. Hinihimok si Harley na harapin siya, pagkatapos ay inaakit ang tatlo pa na umatake, ngunit ang huling layunin ay akitin si Benjo na lumapit at atakihin siya. Ito ang paraan ni Mateo para pilitin ang sarili hanggang sa dulo ng kanyang katalinuhan, walang iniiwang puwang para makatakas upang lumaban siya dahil sa desperasyon at manalo. Isa rin itong solusyon na hindi naman talaga solusyon. Nang umatake si Benjo, si Mateo ay nasa loob pa rin ng Heart-like Stillwater Heart Realm at halos hindi makasabay sa kanyang mga galaw. Kaya naman, pinakawalan niya ang Square Cauldron upang malakas na mapaglabanan ang suntok ni Benjo at upang hiramin ang lakas ng pag-atres ng suntok na ito mula sa kanya upang mabilis na makatakas. Ang Square Cauldron ay isang malalim na artifact. Kahit na mas malakas ang atake ni Benjo, mahirap pa rin itong uyugin kahit kaunti. Maging ang daanan ng pagtakas ay matagal ng pinlano ni Mateo. Ang pagsalakay ni Benjo ay hindi lumihis, kaya't napunta si Mateo sa kanyang planong ruta patungo sa pasukan ng ikatlong palapag. At dahil sa mga negatibong reaksyon, tiyak na makakasagabal ito sa bilis ng paghabol ni Benjo. Bukod pa rito, nag-iingat siya kay John Woo at sa iba pa at maaaring hindi niya agad habulin. Ang lahat ng ito at lahat ng bagay ay nasa loob ng kalkulasyon ni Mateo. Nagtagumpay siya. Napakabilis ng mga galaw ni Mateo. Tinipon niya ang lahat ng enerhiya ng asensya sa loob ng kanyang katawan at hindi nang ahas na magpahinga. Natatakot siya na habulin sila Benjo at ang kanyang mga kasama. Sa kasalukuyan niyang lakas, hindi siya lubos na kapantay ni Benjo. Malapit na, malapit na. Konti na lang ang natitira. Nalisahan ni Mateo ang tamis sa kanyang lalamunan. Isang subaw ng dugo ang umakyat sa kanyang dibdib ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi biro ang palad ni Benjo. Nagulat ang palad na iyon sa sarili niyang mga kamay hanggang sa ito ay namanhid. May isip mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Kahit na mayroong Square Cauldron na humaharang sa gitna na pumipigil sa halos lahat ng puwersa, ang puwersang iyon ng pagtama ay nagdulot pa rin ng matinding pinsala kay Mateo.
Sa totoo lang, nang matanggap niya ang palad na iyon, nagtamo na ng malubhang sugat ang mga panloob na organo ni Mateo. Napakasama ng pakiramdam ng kanyang mga laman loob dahil sa pagbabago ng kanilang posisyon. Pero walang oras si Mateo para masaktan. Kailangan niyang makatakas sa unang sandali. Kaya naman, pilit siyang nagtiyaga hanggang ngayon. Ang kasalukuyang Mateo ay lubos na umaasa sa kanyang huling bakas ng lakas ng loob para sa puwersang kumapit. Gayunpaman, ang pag-iipon ng enerhiya ng asensya ng buong lakas ay lalong nagpulala sa mga pinsala ni Mateo. Ang kanyang kamalayan ay lalong lumabo. Naisip na ni Mateo ang array formation dati at naisip na niya ang ruta. Pero ang paglalakad papunta rito sa oras na ito ay parang napakalayo. Wala na siyang pagkakataong sumubok muli o mawala ng malay. Kailangan niyang mahanap ang pasukan para makapasok sa ikatlong palapag. Sa wakas, nakakita si Mateo ng isang maliwanag na haligi sa unahan. Iyon ang pasukan ng ikatlong palapag. Pero, ang kasalukuyang Mateo ay naabot na ang kanyang limitasyon. Hanggang dito na lang ba ang mararating ko? Gustong-gusto ni Mateo na igalaw ang kanyang mga paa, ngunit lalong bumibigat ang mga ito. Ang ilang dosenang talampakan na distansya ay maigsing distansya lamang, ngunit magkalayo ang mga poste. Sas! Sa wakas ay hindi na mapigilan ang mga pinsala ni Mateo at sumabog ang galit. Nabasa ng sariwang dugo ang damit sa harap ng kanyang dibdib. Ang tanawin sa harap ni Mateo ay lalong lumabo. Inabot niya ang kanyang kamay, sabik na maabot ang haligi ng liwanag sa unahan. Ngunit, bumagsak siya sa huli. Sa isang kawalan, nakita ni Mateo ang isang napakagandang babae na lumitaw mula sa kawalan at iniabot ang isang pares ng eleganteng braso upang suportahan siya. Isang alon ng bango ang tumama sa kanyang ilong. Tapos, nilalamig na siya. Bumantong hininga ng mahina si Larissa at sinabing, tama na ang ginawa mo. Pagkalipas ng halos isang oras, naselyuhan na nina John Woo at ng iba pa ang kanilang mga dantiyan, na naglimite sa kanilang essence energy. At sa oras na ito, marami pang ibang tao ang muling lumitaw mula sa pasilyo sa ilalim ng lupa. Karamihan sa mga taong ito ay mga martial artist na nasa Crystal Formation Realm. Ipinasa ni Benjo sa kanila ang mga bihag na may 8 sekta at hinayaan si Landon na pamunuan ng mga escort para ipadala sila sa Fierce Gale World. Pagkaalis ni Landon, seryosong sinabi ni Benjo, Hudson, Froilan, magdala kayo ng mga tauhan para bantayan ang pasukan. Kapag dumating si Mateo, patayin ninyo siya agad. Oo. Tinanggap ni na Hudson at Froilan ang mga utos at tuluyang hinaranggan ang pasukan. Harley, sumunod ka sa akin kasama ang iba pa para lubusang halughugin ang ikalawang antas na ito. Gusto kong makita kung saan magtatago ang batang yan. Sabi ni Benjo. Simula nang tumakas si Mateo, ang puso ni Benjo ay nagngangalit sa buong oras. Kung hindi dahil mahalaga ang pasilyo, matagal na sana niyang dinala ang mga tao para hanapin si Mateo. Ngayon, maayos na ang lahat. Manghuhuli siya ng pagong sa isang banga. 337. Isinama ni Benjo ang kanyang mga nasasakupan at naglunsad ng isang malawakang paghahanap. Ngunit pagkatapos ng kalahating araw, wala pa ring nangyari. Putok. Pinalo ng galit na si Benjo ang isang palad sa dingding. Maayos naman ang pader, ngunit nanginginig ang kanyang kamay hanggang sa ito ay manginig. Ang buong Eternal Splendor Palace ay pinalakas na ng mga array formation dati. Ito ay walang kapantay na matibay. Paano ito mapapahamak ng isang sea transformation realm gamit lamang ang isang palad? Ayaw ni Benjo na mapahiya sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Pinigilan niya ang sakit at galit na sinabi, saan ba naman nagtago ang batang yon? Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay Harley. Napangiti ng mapait si Harley. Paano niya malalaman kung saan nagpunta si Mateo? Kasing laki lang ng ikalawang palapag. Ang mga lugar na dapat sana'y hinalughog ay nahagkan na. Masasabing 3 talampakan ang lalim ng kanilang hamukay sa ilalim ng lupa ngunit ni Anino ay wala man lang silang nahuli. Wala na silang ibang nakitang labasan sa ikalawang palapag. Maaari kayang lumipad siya pataas sa himpapawid. Biglang may naisip si Harley at sinabing, maaari kayang.
Umakyat siya sa ikatlong palapag. Nagbago rin ang mukha ni Benjo nang magtanong siya, ang ikatlong palapag. Saan ang pasukan? Umiling si Harley at sinabing, hindi ko alam. Hinanap na namin ang lahat ng lugar dito. Hinalugog pa namin ang bawat sulok ng kwarto. Wala talaga kaming nakitang pasukan. Sa kanilang kaalaman, imposibleng isipin na ang ikalawang antas na ito ay isang malaking porma sayon. Kaya naman, nanatili silang hindi alam kung nasaan ba talaga ang pasukan ng ikatlong palapag. Ganito na lang, lumipas ang kalahating araw. Sa wakas ay sumuko na si Benjo. Bumukas na ang pasilyo. Napakaraming dapat gawin. Hindi rin naman kayang ilagay ni Benjo ang lahat ng kanyang enerhiya dito palagi. Pero hindi siya sumuko, iniwan si Froilan para bantayan ang labasan. Binibini, bakit hindi mo na lang isinama si Ginoong Croswell kundi pinaponte na lang sa ikatlong palapag? Tanong ni Eileen, medyo naguguluhan. Ang lugar na ito ay ang mga turo ng Dao na iniwan ng Grandian Divine King. Kahit ako ay hindi kayang mag-imbestiga ng anumang sikreto sa ikatlong antas. Marahil ito ay isang hindi inaasahang engkwentro para kay Mr. Croswell, sabi ni Larissa. Kaya nga. Pero talagang isinaalang-alang ni Mr. Croswell ang bawat posibleng posibilidad at nakahanap ng isang mahinang hibla ng buhay sa gitna ng isang walang pag-asa na sitwasyon. Ang ikalawang antas na ito ay isang malaking porma sayon. Hindi namin ito natuklasan bago ito, ngunit hindi lamang ito napansin ni Mr. Croswell, natagpuan pa niya ang pasukan sa ikatlong antas. Talagang kahanga-hanga. Ngunit nakalulungkot. Kaunting bahagi lang ang kulang sa kanya sa huli. Kung hindi niya nakatagpo si Miss, malamang ay. Ngumiti si Larissa ng napakaganda at sinabing, siguro ay itinalaga na ng mga hindi nakikitang puwersa para tulungan ko siyang malagpasan ang maliit na bahaging ito. Ang bagay na ito na tinatawag na kapalaran, sino ang makapagsasabi nito ng malinaw? Ang masasabi lang ay si Ginoong Croswell ay nakatadhana na hindi mamatay. Lumingon-lingon si Eileen, at nagtanong ng may bahagyang pilyong ngiti, binibini, sa tingin mo ba? Ang tadhana ang gumabay sa inyong dalawa para magsama. Lihim na nagulat si Larissa ngunit paulit-ulit na umiling at sinabing, ikaw na babae, magsalita ka pa ng kalokohan. Dali, sundan mo ang mga taong iyon. Kung hindi, mawawala sila sa atin. Habang nagsasalita siya, hindi pinansin ni Larissa si Eileen at naunang umalis. Humajejek si Eileen at sumunod din. Lumalabas na silang dalawa pala, ang amo at katulong, ay sumunod sa escorting team papunta sa Fierce Gale World. Hindi na mamalayan kung gaano katagal na ang lumipas, unti-unting nagsimulang gumaling ang kamalayan ni Mateo. Pinilit niyang imulat ang dalawang mata, ngunit ang nakita niya ay isang simpleng ngunit eleganteng silid-aralan. Ito. Anong lugar ito? Hindi. Hindi ako namatay ulit, di ba? Ginalaw ni Mateo ang kanyang tuyong mga labi at bumulong sa sarili. Binata, hindi ka papatay. Sa sandaling iyon, isang matandang boses ang narinig. Nakabawi ng lakas si Mateo at nahihirapang umupo. Nadatnan niya ang isang matandang lalaki na kasalukuyang nakaupo sa mesa at nagbabasa ng mga libro. Maliban na lang, transparent ang katawan niya. Pareho lang talaga siya ni Yandel, isang soul body. Umiling si Mateo at sinubukang alalahanin ang nangyari kanina. Nang sa wakas ay naalala niya ang nangyari, hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat, matandang lalaki, ito kaya ang ikatlong palapag ng Eternal Splendor Palace. Tumigil ang matandang lalaki sa pagbuklat ng mga libro at naangiting sinabi kay Mateo, tama. Ito nga ang ikatlong palapag ng Eternal Splendor Palace. Ang pangalan nito ay Grandian Space. Pagkarinig sa tatlong salitang Grandian Space, muntik nang muling samuka ng dugo si Mateo. Si Leonardo, itong lalaking ito, talaga siyang. Nang makitang kakaiba ang ekspresyon ni Mateo, medyo naguluhan din ang matanda. Hindi tama ang reaksyong ito, di ba? Wala talagang reaksyon ang isang batang spirit condensation realm nang makita niya ang ganito kalalim at misteryosong lugar. Senior, patawarin mo si Junior sa hindi ko pagtayo para magbigay pugay, sabi ni Mateo. Ayos lang. Maaari ko bang itanong, Senior, iniligtas mo ba ako? Medyo nag-aalinlangang tanong ni Mateo.
Tunay nga, umiling ang matanda at sinabing, naniniwala akong masasabi mo rin, isa lamang akong kaluluwa. Hindi ako makalabas ng Grandian Space. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok mo sa iyong sarili ay makikita mo ako. Hindi napigilan ni Mateo na mag-isip nang marinig niya ito. Isang masigla at magandang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Posible kayang hindi yun isang halusinasyon. Malinaw kong natatandaan na bago ako mawala ng malay, mayroon pa akong ilang dosenang talampakan ang layo mula sa haliging iyon ng liwanag. Pero bakit ako nakapasok na sa ikatlong palapag pagkagising ko? Pero, sino ang babaeng iyon? Bakit niya ako iniligtas? Sinubukan ni Mateo na alalahanin ang mukha niya gamit ang buong lakas, gustong maalala ang mukhang tita niya bago siya nahimatay. Pero kahit paano niya maalala, isa itong napakamalabong mukha. Pero kahit malabo, makikita rin ni Mateo mula sa balangkas na isa itong napakagandang mukha na kayang magpabagsak ng kaharian. Hindi namamalayang naalala ni Mateo ang nangyari noong tambangan si Devon. Maaari kayang ang babaeng ito ang gumawa ng aksyon noon. Pero, kailan niya nakilala ang isang malaking kapangyarihan na tulad nito? Matagal na nag-isip si Mateo at hindi rin niya maisip ang dahilan. Kahit ano paman, natural lang na mabuti na lang at iniligtas siya ng babae. Lihim na naalala ni Mateo ang malabong profile na iyon. Sa susunod na magkita sila, tiyak na kailangan niya itong pasalamatan ng maayos. Nakita ng matanda na abala si Mateo sa kanyang iniisip kaya hindi na niya ito pinutol. Pinagmasdan lamang niya ang binata na tahimik na nasa tabi niya. Napansin niya na si Mateo ay walang padalos-dalos na taglay ng karaniwang binata at mayroon din siyang maingat na pag-iisip na hindi nababagay sa kanyang edad. Bagamat hindi mataas ang kanyang kaharian, para sa kanyang edad, isa na siyang mahuhusay na henyo. Nang makabawi si Mateo, dali-dali siyang humingi ng tawad, pasensya na, senyor. Nawala sa isip ko kanina lang. Ngumiti ng mabait ang matanda at sinabing, hindi mahalaga. Ilang libong taon na akong nasa loob ng Grandian Space na ito at matagal ko nang pinakintab ang aking mga gilid at sulok. Bakit ko naman iisipin ang ganitong maliit na bagay? Ngumiti si Mateo at sinabing, maraming salamat, senyor. Masyadong bastos ang pagsasalita ng ganito. Iinom muna si Junior ng ilang gamot para makabawi ng kaunting lakas bago makipag-usap ng maayos kay senyor. Pasensya na po, senyor. Pagkatapos magsalita, kumuha si Mateo ng medicinal pill mula sa kanyang storage ring para kainin at sinimulang pinuhin ang lakas ng kanyang gamot. Nang makita ng matandang lalaking iyon ang gamot na iyon, hindi sinasadyang nanikip ang kanyang mga pupil. Bagamat tier 3 lamang ang gamot na ininom ni Mateo, napakataas ng kalidad nito. Bukod pa rito, dahil sa kanyang karanasan at kaalaman, hindi niya talaga matukoy ang pinagmulan ng gamot na ito. Kailangang malaman ng isa na ang Grandian True Sect ang pinakamalakas na sekta ng Endless World noon, hindi isa sa kanila. Ang Grandian True Sect ay mayroong mga pag-iral na alchemy sovereign. Anong mga tier 3 medicinal pills ng Endless World ang hindi pa niya nakikita noon? Pero, hindi pa niya nakita ang gamot na ininom ni Mateo. Tapos, may nangyaring mas ikinagulat at ikinabahala niya. 338. Sa paningin ng matanda, mabilis na bumabawi ang aura ni Mateo. Pagkatapos ng isang oras, halos kontrolado na ang mga pinsala ni Mateo. Nang makita ang pagbabago ng kulay ng balat ni Mateo mula sa maputlang puti patungong mapula-pula, nakatitig ang matandang lalaki sa kanya. Nabuhay siya ng ilang libong taon at ngayon lang nakakita ng ganoong kalaking pildores na nakapagpapagaling. Nagising si Mateo sa ekspresyon ng matandang lalaki at hindi niya napigil ang magtanong, senyor, anong problema mo? Anong gamot ang ininom mo kanina? Para magkaroon ka ng ganitong kamahimalang epekto. Napakalala ng mga pinsala mo. Kahit nakainom ka na ng mga gamot para gamutin ang mga panloob na pinsala, mahirap gumaling ng walang isang buwang tahimik na pahinga. Pero gumaling ka pala sa loob ng isang oras. Gulat na bulalas ng matanda. Ngumiti si Mateo at sinabing, iyan ang Asher Profound Heart Nourishing Pill. May epekto ito sa paggamot ng mga panloob na pinsala. Ibinigay sa akin ng aking amo ang formula ng Pildores.
Asher Profound Heart Nourishing Pill. Sandali na hinanap ng matanda ang laman ng utak niya pero tila hindi niya mahanap ang kaugnay na nilalaman. Para maiwasan ang labis na pag-iisip ng matandang ito, binago ni Mateo ang usapan at sinabing, paano ko dapat kausapin si Senior? Saka lamang bumalik sa kasalukuyan ang matanda at nagmamadaling sinabi, ang matandang ito ay si Evans. Maaari mo akong tawaging matandang whale. Lumapit si Mateo para bumati, at sinabing, nakita ni Junior si Old Whale. Si Old Whale ba ay mula sa Grandian True Sect? Masayang tumango si Evans at sinabing, tama. Alam mo naman pala ang pangalan ng Grandian True Sect. Maaari kayang ang pangalan ng Grandian True Sect ko ay kumakalat pa rin sa mundo. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, sa totoo lang, narinig ko ang pangalang ito mula sa bibig ng isang martial artist ng Fierce Gale World. Agad na nawala ng ngiti si Evans. Naguguluhan niyang sinabi, anong pinagsasabi mo? Ang daanan sa pagitan ng Fierce Gale World at Endless World ay natakpan na ng 6 Extreme Sales Grand Array ng sect ko. Paano mo nasabing nakilala mo ang martial artist ng isang Fierce Gale World? Ikinwento ni Mateo ang mga pangyayari sa mahiwagang kaharian para marinig ni Evans. Matagal na natahimik si Evans matapos itong pakinggan. Sa wakas, bumantong hininga siya ng malalim. Sinira ng aking Grandian True Sect ang daanan ng kaharian sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa buong sekta bilang kapalit, ngunit isipin na kalaunan ay nabigo ito sa tagumpay balang araw. Pagkatapos magsalita, natakpan na ng luha ni Evans ang kanyang dating mukha. Naisip ni Mateo na ganoon nga. Ngunit nagtanong siya ng may pagtataka, maaari ko bang itanong kung ano nga ba ang nangyari noon, Old Whale? Bakit isinakripisyo ng Grandian True Sect ang buong sekta para lang isara ang daanan? Bumantong hininga ng mahina si Evans, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nakakaalala na tingin habang nag-iisip na sinasabi, naaalala ko noong ang aking Grandian True Sect ay umuunlad sa kasagsagan nito, hinangaan namin ang buong Endless World gamit ang landas ng array formations. Ang aming limelight ay walang kapantay. Ngunit ang panahon ay maaaring magbago ng biglaan. Lumalabas na halos 4,000 taon na ang nakalilipas, ang Endless World at Fierce Gale World, ang dalawang mundong ito ay biglang nagtagpo at bumuo ng isang espasyong pasilyo. Mula noon, ang Fierce Gale World ay naglunsad ng malawakang pagsalakay mula sa spatial passageway. Iba sa komportableng kondisyon ng pamumuhay sa Endless World, ang dahilan kung bakit pinangalan ng Fierce Gale ang Fierce Gale World ay dahil doon, may malalakas na hangin na umiihip sa buong taon. 4 na panahon sa isang taon. Ang mahirap na kalagayan ng pamumuhay pati na rin ang kakaunting mapagkukunan ng paglilinang ang siyang nagpapalakas sa bawat martial artist na nagmature. May ilang kutob din tungkol sa puntong ito na makikita mula sa magkapatid na Lan Clan. Ang walang hanggang mundo ay mayaman sa yaman, at ang mga kondisyon ng pamumuhay ay napakagaan. Paano hahayaang lumipas ang pagkakataong ito ng mabangis na mundo? Tumango si Mateo nang marinig iyon at sinabing, ang mga mababanges na martial artists sa Gale World ay tunay ngang makapangyarihan. Sa parehong larangan, malamang na mahihirapan ang mga martial artists sa Endless World na kalabanin sila. Napakataas ng paghatol ni Mateo at matagal na niyang nakita ang mga pagkakaiba sa pagitan ng magkapatid na Lan Clan at ng mga martial artists ng Endless World. Pero may pangungutya na sinabi ni Evans, totoo na malalakas ang mga martial artists ng Fierce Gale World, pero sagana ang mga mapagkukunan ng ating Endless World. Ang kabuuang lakas ng ating mga martial artists ay hindi mas mahina kaysa sa kanila. Bukod pa rito, noong nasa tugatog pa ang ating Grandian True Sect noon, napakadali lang lipulin ng mga powerhouse ng Divine Traversing Realm ng kabilang panig. Hindi tumanggi si Mateo. Medyo kuripot ang ugali ng lalaking iyon na si Leonardo, pero mayroon talaga siyang kakayahan. Ang mga turong daw na iniwan niya ay tiyak na magiging napakalakas. Bukod pa rito, kung ikukumpara ang oras, hindi dapat umakyat si Leonardo ng matagal na panahon noon. Hindi hihigit sa ilang daan hanggang 1,000 taon. Natural lamang na makatuwiran ang pagsasabi ni Evans na nasa kanilang kasagsagan ang mga ito. Kung gayon, kakaiba iyon.
Dahil sa mga pundasyong iniwan ni Leonardo, hindi dapat umabot sa punto na isakripisyo ng Grandian True Sect ang buong sekta para lang isara ang daanan. Maliban na lang kung nagbago ang ekspresyon ni Mateo, at bigla siyang nagsalita, posible kayang ang Fierce Gale World ay isa talagang high-order small world. Sa pagkakataong ito, si Evans naman ang nalito. Mukhang marami ka nang alam. Para malaman pa ang tungkol sa mga high-order small worlds. Tama, nalaman lang ng Grandian True Sect ko kalaunan na ang Realm Lord ng Fierce Gale World ay isang boundless realm powerhouse na kilala bilang Wind Emperor. Kung hahayaan nating magpatuloy ang digmaan ng malaya, ang magiging resulta ay magiging napakasama para isipin. Kung isasantabi ang banal na kaharian, mayroong hindi mabilang na maliliit na mundo sa mas mababang kaharian. At ang mga ito ay nahahati ayon sa antas ng limitasyon ng enerhiya ng asensya ng maliit na mundo, na nahahati sa mataas na antas, gitnang antas, at mababang antas, ang tatlong antas na ito. Ang limitasyon na kayang tiisin ng mga high-order small world ay Tier 6, Boundless Realm, habang ang limitasyon naman para sa mga middle-order small world ay nasa Tier 5, Divine Traversing Realm. Sa teorya, kapag nalampasan ng mga martial artist ang mga limitasyon ng enerhiya ng asensya ng mundong ito, kaya nilang basagin ang kawalan at umakyat sa Divine Realm. Saka lang nakita ni Mateo ang liwanag. Bamulong siya, ganito pala. Magkahalong emosyon ang sinabi ni Evans, ang aking Grandian True Sect ay naghari sa ibabaw ng mga sekta ng Endless World at nagtamasa ng napakaraming resources. Natural lang, kailangan din nating akuan ang mga responsibilidad. Kaya naman, gumawa ang Sect Master ng isang napakahirap na desisyon. Lahat ng 6 na formation sovereign powerhouses ng sect ay ginamit ang Tier 6 na Grand Array, ang 6 Extreme Seals Grand Array, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang mga Divine Souls bilang kapalit, at inilipat ang buong sect sa sealing area gamit ang isang Great Arcane Magic para pigilan ang seal. Nang marinig ni Mateo ang pagtatapos ni Evans sa pagsasalita, nakaramdam din siya ng malaking respeto. Isinasakripisyo ang sarili para makamit ang isang matuwid na layunin. Madaling pag-usapan ang mga bagay na iyon, ngunit kapag dumating na ang kanilang pagkakataon, mangangailangan ito ng matinding determinasyon. Lalo na't noon, ang mga nagsakripisyo ng kanilang mga sarili ay hindi lamang ang Sect Master, kundi lahat ng mga sovereign level powerhouse sa Grandian True Sect. Ang pagkatao ni Leonardo ay palaging hinahamak ni Mateo. Ngunit ang kanyang mga disipulo at tagasunod ay walang ibang pagpipilian kundi ang magpakita ng malaking paggalang sa kanila. Hindi lahat ay kayang pasanin ang ganitong responsibilidad. Ito ay dahil mismo sa sakripisyo ng Grandian True Sect na ipinagpalit sa ilang libong taon ng kapayapaan para sa Endless World. Ang Tier 6 na Grand Array ay isang grand formation na lumampas sa mga limitasyon ng Endless World. Natural na kailangang magbayad ng halaga ang mga eksperto sa Divine Traversing Realm kung gusto nilang malampasan ang limitasyong ito. At ang kapalit ay ang kanilang buhay. Tumayo si Mateo at yumuko ng malalim kay Evans Whale, sabay sabing, ang mga kilos ng senior at ng iba pa ay nagbibigay ng malalim na paggalang sa mga tao. Tanggapin po ninyo ang pagyukong ito mula kay Junior. Sa katunayan, ang kaluluwa ni Mateo ay hindi nagmula sa isang walang hanggang mundo. Ngunit muling nabuhay siya sa katawan ni Mateo sa kasalukuyan, kaya natural lamang na maituturing din siyang isang tao mula sa walang hanggang mundo. Gayunpaman, hindi pa rin karapat-dapat si Evans Whale na yakapin ni Mateo. Ang pagyukong ito mula kay Mateo ay ginawa para kina at Helena. Kung wala ang sakripisyo ng Grandian True Sect, natural lang na wala sina Crosswell Hang at Helena, at wala rin ang kasalukuyang Mateo. Ikinumpas ni Evans ang kanyang mga kamay at bumaantong hininga, hindi mo kailangang yumuko sa akin. Kinamumuhian ko lang na ang aking kaharian noon ay hindi sapat at hindi ako nakilahok sa pagtatayo ng 6 Extreme Seals Grand Array. Kung hindi, hindi ko rin hahayaang personal na sumali ang Sect Master kahit anong mangyari. Si Sect Master ay isang hindi kapani-paniwalang prodigy na tiyak na makakasunod sa mga yapot ng Founding Father at makakaakyat sa Divine Realm. Ngunit dumanas siya ng isang hindi nararapat na sakuna. Hay! Habang nakikinig hanggang dito, walang tigil din na bumaantong hininga si Mateo.
Nakikita rin niya mula sa mga salita ni Evans na ang Sect Master ng Grandian True Sect noon ay talagang napakalakas. Matapos umakyat sa Divine Realm, malamang ay nagawa na sana niyang sumunod sa tabi ng Grandian Divine King. Hindi magiging mahirap ang maging isang powerhouse ng Divine King. 339. Libo-libong taon nang nagbabantay dito si Old Whale. Ang kalungkutang ito ay kayang tapatan ang mga taong namatay sa labanan noon, pang-aliw ni Mateo sa kanya. Malamang na hindi nagtago si Evan sa loob ng Grandian space na ito para maiwasan ang magulong digmaan. Tiyak na may papel siyang dapat gampanan. Bumantong hininga muli si Evans at sinabing, dahil nasira na ang 6 Extreme Sales Grand Array, tiyak na mahuhulog muli sa isang magulong digmaan ang Endless World. Ngunit sa panahong ito, sino ang makakapagpatupad muli ng 6 Extreme Sales Grand Array? Kalimutan mo na, kalimutan mo na. Mahalaga na ito pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. Hayaan mo na kayong mga kabataan ang mag-alala. Lumingon ang tingin niya kay Mateo at muling sinabi, nakita mo na ang array formation ng ikalawang antas at natagpuan mo na ang pasukan ng Grandian Space. Ibig sabihin, isa kang nakatadhana. Ang mana ng aking Grandian True Sect ay kailangang umasa sa iyo para magpatuloy. Nang marinig ang mga salita ni Evans, hindi namamalayang naging kakaiba na namang ekspresyon ng mukha ni Mateo. Noon, gusto niyang makuha ang Formations Path 9 scripts ni Leonardo ngunit hindi niya ito nakuha. Sino ang mag-aakala na magbabago ang mga pagbabago sa mundo? Siya na nga pala ang naging kahalili niya ngayon, at naging disipulo niya. Kung makakasalubong niya si Leonardo sa Divine Realm sa hinaharap, pag-uuyang ba niya ito o hindi? Nang maisip niya ang mapang asar ng ngisi ni Leonardo, hindi sinasadyang gumalaw ang sulok ng labi ni Mateo. Nang makita ni Evans ang ekspresyon ni Mateo, naisip niya na ayaw ni Mateo na matanggap ang mana mula sa Grandian True Sect. Nagpumilit siya, ano iyon? Baka ayaw mo. Binata, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mana mula sa aking Grandian True Sect? Ngumiti si Mateo ng mapait at sinabing, nasabi na ni Old Whale kay Junior dati. Paanong hindi malalaman ni Junior? Kung ganoon nga, ano pa ang mga pag-aalinlangan mo? Medyo naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Evans. Noong nasa tugatog ng kaunlaran ang Grandian True Sect, isa lamang itong sekta na may 6 na soberano. Bihira na ring makita ang ganitong hanay ng mga soberano simula pa noong unang panahon. Napakagandang mana, kung ibibigay pa sa iba, matagal na sana silang naililipat hanggang sa umiyak na sila ng sobra. Ang batang ito ay talagang puno ng ayaw. Napuno ng hinanakit si Mateo sa kanyang puso. Kahit na ikaw, matandang lalaki, ay isang napakatalinong henyo, hindi mo rin mahulaan kung gaano ako nag-aalinlangan. Nang makilala niya si Leonardo, ang matandang lalaking iyon sa Divine Realm sa susunod niyang pagkikita, kinailangan pa ba niyang lumapit at yumuko ng malalim at tawagin it Founding Father? Ang isipin pa lang iyon ay parang walang katotohanan. Kung maglalakas loob akong yumuko, maglalakas loob kaya ang matandang iyon na tumanggap. Mas mabuting huwag niyang sabihin yan. Baka talaga. Hindi, siguradong maglalakas loob siyang tanggapin iyon. Hey! Ligawan mo siya. Kung kikilos ako ng walang hiya at tatangjing umamin pagdating ng panahon, ano na naman ang magagawa sa akin ng matandang yon? Mali ang pagkakaintindi ni Old Whale. Hindi mo alam, pero ang junior na ito ay isa sa mga disipulo ng Southern Domain's 8 Great Sects Tranquil Cloud Sect. Isang taong may master. Natatakot ako. Casual na nakahanap ng dahilan si Mateo. Hindi nagalit si Old Whale nang marinig iyon. Sa halip, tumango siya bilang pagsang-ayon at sinabing, iginagalang mo ang iyong mga guro at pinahahalagahan ang katotohanan, na nagpapakita na ikaw, bata, ay karapat-dapat sa aking pagkakatiwala. Huwag kang mag-alala, ayaw kong pumasok ka sa Grandian True Sect. Pero kailangan mong aipangako sa akin na tiyak na hahanap ng kahalili para maipasa ang mga turo ng Dao ng aking Grandian True Sect. Tuwang-tuwa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, syempre naman. Una sa lahat, magpasalamat si Junior kay Old Whale. Nang makitang umaapaw ang tunay na damdamin ni Mateo, mas lalong pinuri ni Evans ang kanyang puso. Mahirap isipin na ang binata na ito ay talagang may respeto sa kanyang guro at mga turo.
Isa siyang tunay na marangal na tao. Paano malalaman ni Evans na wala man lang sektaryong pagkiling si Mateo sa puso niya? Ayos lang sa kanya na kilalanin ang kahit sino bilang Panginoon. Basta't hindi niya kailangang tawagin si Leonardo na matandang iyon na founding father. Sa pag-iisip ng mapagmataas na tingin na iyon mula kay Leonardo, makakaramdam si Mateo ng pagkasuklam sa kanyang puso. Dahil hindi kailangang pumasok si Mateo sa Grandian True Sect, natural lang na hindi niya ito kailangang tawaging founding father. Malinaw na puno ng totoong damdamin si Mateo. Pero hindi ganoong klaseng taong walang pananampalataya si Mateo. Ang mga bagay na ipinangako niya kay Evans, natural lang na matutupad niya. Ikinumpas ni Evans ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ang pagdaanan mo sa sunod-sunod na pagsubok para makarating dito ay nangangahulugan na ikaw ang taong pinili ng aking Grandian True Sect. Naghintay ako rito ng libu-libong taon para sa iyong kapakanan. Ang ibig sabihin ni Old Whale ay, ang iba't ibang uri ng array formation sa mistiko na kaharian na ito ay para pumili ng kapalit. Matalas ang isip ni Mateo. Nang maalala niya ang lahat ng nangyari sa daan, hindi niya sinasadyang nakabuo ng kaunting pag-unawa. Tumanggaw si Evans at nakangiting sinabi, oo naman, syempre. Matapos makumplito ang 6 Extreme Sales Grand Array, itinakda ng Sect Master ang paraan ng pagpili na ito bago pumasa. Ang sino mang makakapasa sa mga patong-patong na pagsubok para makapasok dito ang siyang magiging kahalili ng aking Grandian True Sect. Hindi napigilan ni Mateo na muling mapuno ng pabago-bagong emosyon. Ang Grandian True Sect Master ng henerasyong iyon ay tunay ngang isang pambihirang talento. Ang talino ng kanyang isipan, ang lakas ng kanyang lakas, ay kakaunti lamang ang makakapantay. Ang buong mistiko na kaharian ay napapalibutan ng Heavenly Thunder Essence Locon Grand Array. Una, mapipigilan nito ang mga high-level martial artist na makapasok at sirain ang selyo. Pangalawa, maaari nitong bawasan ang edad at kaharian ng napiling individual. Ang confounding Mist Forest ay kasing lalim din. Kung walang napakataas na array formation attainments, hindi ka basta-basta makakalabas dito. Sa likod, naroon ang mas malakas na Absolute Blaze Barrier Grand Array, pati na rin ang naghahanap ng array formation para sa pasukan ng ikatlong antas. Ang bawat layer ay magkakaugnay. Bagamat medyo brutal ang ganitong antas ng disenyo, maaari nitong tunay na mapili ang taong kakailanganin ng Grandian True Sect. Hindi ko lang talaga inakalang ang darating dito, sa huli, ay magiging isang martial artist ng Spirit Condensation Realm. Umiling si Evans at nakangiting sinabi. Oh! Minamaliit ba ako ni Old Whale, itong martial artist ng Spirit Condensation Realm? Nakangiting sabi rin ni Mateo. Haha! Napakamatyaga mo naman, bata. Gusto ko yan. Pero may mga bagay na kailangan mong tanggapin kahit ayaw mo. Masyadong mababa ang kaharian mo. Malamang na ang swerte mo rin ang dahilan kung bakit ka nakakarating sa lugar na ito. Nakangiting tanong ni Mateo, paano? Hindi pinansin ni Evans ang mapangutyang tingin ni Mateo at nagpatuloy, huwag kang mawalan ng kumbinsido. Alam kong malamang na hindi mababaw ang iyong mga natamo sa landas ng array formations. Pero ang pinakamataas na pamana ng aking Grandian True Sect ay ang array formations 3 volumes. Bago umakyat ang Founding Father na si Grandian True Lord sa Divine Realm, iniwan niya ito sa loob ng Grandian Space. Hindi ito isang sikretong batas sa cultivation, pero kailangan mong maunawaan ito mismo. Napakataas ng talento ng Sect Master noon. Pero kahit na may 9th level Divine Traversing Realm cultivation siya, 50% lang nito ang naunawaan niya. Sa murang edad mo, gusto mo bang hamanin ang Sect Master? Tumawa ng malakas si Mateo pero hindi ito pinabulaanan. Kahit alam niyang ang Sect Master ay isang pambihirang talento, si Mateo mismo ay isa ring walang kapantay na henyo. Sa puntong ito, hindi pa siya masyadong nagpakumbaba noon. Ang isa ay ang pinakamataas na henyo ng isang mababang antas, habang ang isa naman ay ang pinakamataas na henyo ng isang Divine Realm. Hindi nga pala magkapareho ang antas ng dalawang tao. Kahit pa tumanggi si Mateo, natural lang na hindi rin maniniwala si Evans.
Pero ang pangalan ng Array Formations 3 volumes na ito ay nakakuha ng atensyon ni Mateo. Alam niya na ang pinakamalaking yaman ni Leonardo ay ang Formations Path 9 scripts. Malamang, ito ay hango sa Array Formations 3 volumes na ito. Ang Array Formations 3 tomo na ito ang dapat na maging pinakamataas na akda ni Leonardo bago siya umakyat. Nakakalungkot lang na pagkatapos niyang umakyat, wala nang iba pa sa Grandian Trusect ang makakaabot sa kanyang antas. Siyempre, normal din itong pangyayari. Tutal, ang Grandian Divine King, si Leonardo, ay isang nilalang na kayang tumawa ng may pagmamalaki at gumala sa Divine Realm ayon sa gusto niya. Ilang tao ang makakapantay sa talento niya. Nang makita ang hindi pagsang-ayon na tingin ni Mateo, hindi sinasadyang umiling si Evans. Tunay ngang may pambihirang kahinahunan itong si Mateo. Ngunit bata pa rin siya at masigla, at hindi niya alam ang kalawakan ng langit at lupa. Pero, sino ba ang hindi bata noon? Kahit ang Sect Master noong panahong iyon, hindi ba't wala rin siyang kinatatakutan o kinatatakutan? Hayaan mong tamaan ang batang to, sa kanya malalaman at magsisisi. 340 na po. Sige. Kung ganoon, sumunod ka sa akin, sabi ni Evans at naunang lumabas ng study room. Paglabas ng pinto, biglang nagliwanag ang mga mata ni Mateo. Para bang nakarating siya sa isang paraiso sa kabilang mundo. Isang maliit na tulay sa ibabaw ng umaagos na batis. Mga pavilion, terasa, at mga tore. Mayroon pang ang kagubatan ng mga bulaklak ng peach na lubos na namumulaklak sa tabi. Ang nakamamanghang tanawin ay nagbigay sa mga tao ng lubos na relax at nakakapreskong pakiramdam. Hindi napigilan ni Mateo ang mapabuntong hininga sa paghanga. Sa totoo lang, mayroon ng ganitong lakas si Leonardo bago pa man umakyat. Hindi nakakapagtaka na nakumpirma niya ang kanyang daw bilang ang Grandian Divine King. May isang bukas na espasyo hindi kalayuan sa labas ng pinto. 3 tomo ng aklat na bato ang nakalagay sa bukas na espasyong iyon. Ito ba ang 3 tomo ng Array Formations? Tanong ni Mateo na may pag-aalinlangan. Tumanggaw si Evans at sinabing, tama. Ilagay mo ang iyong banal na kahulugan sa isa sa mga tomo, at natural na maiintindihan mo. Tumanggaw si Mateo at ipinadala ang kanyang banal na sentido sa kaliwang bahagi ng aklat na bato gaya ng sinabi. Biglang lumitaw ang isang puwersang humihigop. Sinipsip nito ang lahat ng banal na sentido ni Mateo papasok sa tomo ng libro. Nang makabawi siya, si Mateo ay nalulunod na sa walang hanggang kadiliman. Pero hindi natarante si Mateo. Gamit ang kanyang karanasan at kaalaman, malinaw niyang nasabi na ito ay isang lugar na kapareho ng espasyo ng kamalayan. Mukhang ang Array Formations realm ni Leonardo bago pa man siya umakyat ay nalampasan na ng sobra ang antas na ito. Hindi na pinaghintay pa ng matagal si Mateo, isang maliit na liwanag ang nagsimulang lumitaw sa loob ng kadiliman. Iyon ay isang maliit na butil ng liwanag. Pagkatapos noon, parami ng parami ang mga maliliit na butil ng liwanag na lumitaw. Ang mga tuldok ng liwanag ay nagparamdam kay Mateo na parang nasa loob siya ng isang malawak na kalangitan na puno ng mga bituin. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, ngunit umiling siya at natatawang sinabi, hindi ko inakalang tatama ang isang casual na pagpili sa Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Kung hindi naiintindihan ng isang tao ang mga array formation, natural lamang na hindi nila mauunawaan ang kahulugan ng mga light motes na ito. Pero si Mateo ay isang Tier 9 Formations Emperor. Hindi naging mahirap intindihin ito. Ang porma sayo ng hanay ay mukhang hindi kapani-paniwalang malalim. Ngunit ang sinumang dakilang daw ay maaaring lumipat mula sa simple patungo sa komplikado, mula sa madali patungo sa mahirap. Ang mas komplikadong mga porma sayo ng array ay maaaring hatiin sa iisang maliliit na unit. Ang maliit na unit na ito ay kilala bilang isang elemento ng array sa landas ng mga porma sayo ng array. At ang kahulugang kinakatawan ng mga light mote na ito ay ang bawat array element ng Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Ang landas ng mga porma sayon ay katulad ng pag-unawa ng mga martial artists sa mga konsepto. Lahat ng ito ay mga bagay na maaari lamang madama, ngunit hindi maipaliwanag sa mga salita. Walang paraan para gamitin ang mga ito sa paglalarawan.
Kaya naman, nagtayo si Leonardo ng ganitong espasyo ng kamalayan ng Array Formations 3 volumes upang makapasok ang mga descent disciples upang makaintindi. Pero lubos nang naunawaan ni Mateo ang Lesser 9 Revolutions interlocking formation na ito, kaya natural lang na hindi na niya kailangang mag-aksaya pa ng oras. Pero ang Lesser 9 Revolutions interlocking formation dito ay mas malalim kaysa sa naunawaan ni Mateo. Maliwanag, mas tumaas pa ang pagkaunawa ni Leonardo dito bago siya umakyat. Gumugol si Mateo ng 1 oras upang lubos na maunawaan ang pinahusay na Lesser 9 Revolutions interlocking formation. Kusang loob ang kanyang banal na pandama at siya ay lumayo sa espasyong ito ng kamalayan. Nang makita ni Evans si Mateo na palabas, nakangiti siyang nagtanong, "Kumusta ang pakiramdam mo, binata?" Ang pag-unawa sa mga porma sayon ay lubhang nakakaubos ng oras. Walang paraan para magawa ito sa isang iglap. Mas mabuting manatili ka rito para linangin ito ng masigasig at dahan-dahan. Nagningning si Mateo at sinabing, "Parang napakasimple lang. Old Whale, aalamin ko ang susunod na porma sayon ng hanay." Pagkatapos magsalita, lumapit si Mateo sa harap ng pangalawang tomo ng bato at muling ibinaon ang kanyang banal na sentido dito, naiwan si Evans na may nakatitig na gulat sa kanyang mukha. 2 beses na kumaibat ang sulok ng bibig ni Evans, at naging kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Simple lang. Nagpapanggap ang batang ito para lang magmukhang kahanga-hanga, di ba? Noong una, akala ko pa naman maaasahan ang batang ito. Bakit ngayon mukhang hindi na siya mapagkakatiwalaan? Magiging simple ba ang mga bagay na iniwan ng isang taong sumusuway sa langit tulad ng Founding Father? Kailangang malaman ng isa na ang Founding Father ay nasa Divine Traversing Realm lamang noong siya ay umakyat. Ngunit nakalikha na siya ng Tier 6 na array formation tulad ng 6 Extreme Seals Grand Array. Hindi namamalayang nagpakita ng matinding pagkadismaya ang mukha ni Evans. Tila kailangan pa niyang gumamit ng paraan para mapag-aralan ng batang ito ang Array Formations 3 volume sa isang simpleng paraan. Pero libo-libong taon na siyang nanatili sa Grandian Space. Wala nang pagmamadali para gawin ito ngayon. Matapos makapasok sa pangalawang hanay ng mga sundalo, mas lalong lumakas ang presyon ni Mateo. Siyempre, iyon ay may kinalaman sa unang porma sayon ng array. Ang pag-unawa sa array formation sa conscious space na ito ay ibang-iba sa naunawaan noon ng Lesser 9 Revolutions interlocking formation. Nang mga panahong iyon, napakalaki ng pressure na ibinigay ng mga sword puppet na iyon kay Mateo. Kailangang ibuhos ni Mateo ang halos lahat ng kanyang lakas sa pagharap sa mga sword puppet. Pero dito, hindi lang walang banta mula sa mga sword puppet, pinaghiwalay pa ni Leonardo ang array formation sa bawat individual, ang pinakasimpleng array element. Naunawaan ni Mateo na natural na doble ang resulta kung ihahambing sa kalahati ng pagsisikap. Ang pangalawang porma sayon ng array na ito ay walang iba kundi ang 6 Extreme Seals Grand Array. Para maisara ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo, ang 6 Extreme Seals Grand Array na ito ay malinaw na napakalakas, at napakalalim at napakakomplikado. Gumugol din si Mateo ng kalahating araw para lubos itong maunawaan. Kailangang malaman ng isa na 4 na oras lang ang ginugol ni Mateo sa pag-unawa sa Lesser 9 Revolutions interlocking formation. Para sa iba, ito ay isang resulta na dapat ipagmalaki ng husto. Ngunit para kay Mateo, hindi ito isang bagay na dapat ipagmalaki ng husto. Tutal, ito lamang ang array formation na iniwan ni Leonardo bago umakyat. Bagamat napakalakas na nito sa sukdulan sa mas mababang antas, para kay Mateo na Tier 9 Formations Master na ito, hindi naman ganoon kalaki ang kahirapan. Kung naiintindihan ni Mateo ang Formations Path 9 scripts, naisip niya na kung wala ang 1 o 2 dekada, magiging mahirap magkaroon ng maliliit na tagumpay dito. Ang kasalukuyang lakas ng Grandian Divine King ay higit pa sa 100 beses, 1,000 beses na mas malakas kaysa noong siya ay umakyat. Ang antas ng kasamuotan ng Formations Path 9 scripts ay walang kapantay sa Array Formation 3 volumes na ito. Muling nawala ang diwa ni Mateo. Napansin niyang medyo nag-iba ang mga matang tiningnan siya ni Evans. Isang naiinis na tingin na parang hindi niya naabot ang inaasahan. Ano? Napakasimple lang din ng 6 Extreme Seals Grand Array.
Medyo mas matagal ang oras na ginugol sa pagkakataong ito, di ba? Halatang nahalata ni Mateo na puno ng sama ng loob ang mga sinabi ni Evans. Tumawa siya at sinabing, hindi rin naman masyadong mahirap. Mag-usap tayo ulit pagkatapos kung maunawaan muna ang ikatlong set ng array formations. Nanlaki ang mga mata ni Evans nang sabihin niya, hindi mo sinasabing lubos mo nang naunawaan ang unang dalawang pormasayon ng array, tama ba? Haha? Oo. Dahil doon, muling lumubog ang banal na sentido ni Mateo sa ikatlong tomo ng bato. Sa sobrang galit ni Evans, muntik na niyang pugutan ng ulo ang mga tainga ni Mateo. Pabiro niyang sinabi, hindi matuturuan ang batang ito. Kung ang array formations 3 volumes ay napakadaling intindihin, hindi ba't magiging biro lang ang Grandian True Sect ko? Ang banal na sentido ni Mateo ay lumubog na sa aklat na bato at hindi na niya marinig ang mga salita nito. Sa ikatlong set ng array formation, gumugol si Mateo ng isang buong araw. Ito ay isang ilusyonaryong hanay na pinangalan ng Ozuric Confounding Formation. Ang Ozuric Confounding Formation na ito ay isa lamang tier 5 array formation. Ngunit ang kahirapan sa pag-intindi ay mas malaki pa kaysa sa 6 extreme Sills Grand Array. Matapos niyang maunawaan ang hanay ng array formation na ito, parang gusto na ring bumagsak ni Mateo. Bagamat ang hanay na ito ay isang ilusyonaryong hanay, ang antas ng panganib ay talagang mas mataas pa kaysa sa Lesser 9 Revolutions Interlocking Formation. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, hindi niya talaga ito kayang iset up. Ngunit matapos maintindihan ang tatlong set ng array formations na ito, malinaw na naunawaan din ni Mateo ang sistema ng array formation ni Leonardo. Ang kanyang formations path 9 scripts ay dapat sana ay unti-unting binuo at umunlad mula sa tatlong set ng array formations na ito. Nakita ni Evans ang pagod na itsura ni Mateo, wala siyang kahit kaunting awa. Sabi niya sa malamig na tono, "Binata, alam mo na ba kung gaano ito katikot? Huwag mong abutin ang isang bagay na hindi mo kayang abutin bilang isang tao. Sapat na ang array formations 3 volumes na ito para matuno mo habang buhay." Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.